Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 3081-3090. Back Mountain Land. Tungkol sa 7 banal na kaharian at itong Holy Heavenly Palace, maaari silang paghiwalayin o pagsamahin. Kung sila ay magkahiwalay, sila ang 7 banal na kaharian at isang malayang palasyo, ngunit kung sila ay pinagsama, sila ay ang banal na palasyo ng langit. Ito ang dakilang pundasyon. Sinabi ni Ling Yi, pagkatapos nating lumabas, maghanap ng isang lugar, at pagkatapos ay pagsamahin ang 7 banal na kaharian at ang banal na palasyo ng langit, at makipag-ugnayan sa mundo, upang ito ay maging isang kumpletong banal na palasyo sa langit. Mabuti naman. Tumanggo si Yang Yiyo. Anyway, kasama niya si Changsan, at malulutas niya ang problemang ito sa oras na iyon. Kung ganoon ay lalabas muna ako. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyo, ngunit diretso siyang lumabas at nagpakita sa bundok ng mga Diyos. Kasabay nito, isang puting jade chessboard ang lumitaw sa tabi niya. Alam niyang ito ang Void Emperor Plate, na isa ring magic weapon na pino ng Holy Heavenly Emperor. Ito ang training space magic weapon na inihanda ng Holy Heavenly Palace para sa mga disipulo nito. Independent ng Holy Heavenly Palace. Sa susunod na sandali, ang kanyang puso ay kumikilos, at si Sister Mei at Blood Infant ay lumitaw sa kanyang tabi. Natigilan si Sister Mei nang makita niya si Yang Yiyo. Ngayon lang, nag-aalala siya sa sitwasyon ni Yang Yiyo. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay Yang Yiyo sa ika-9 na antas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, diretso siyang nagpakita sa bundok ng mga Diyos. Yanze, ikaw. Nag-react agad si Ate Mei. Alam niya na tiyak na nagtagumpay si Yang Yiyo. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, naging maayos ang lahat. Siya. Hindi gaanong sinabi. Ang bagay na ito ay medyo masyadong malaki. Naisip niya na kung alam ni Sister Mei ang tungkol dito, maaaring hindi ito magandang bagay para sa kanya. Kakausapin niya ito mamaya. Pagkatapos ay ipinatawag niya sina Jian Lingyi at Xiao Ba at ang iba pa. Dahil nangako siya sa kanila, kailangan niyang gawin iyon. Alam niyang masyadong matagal si Xiao Ba at ang iba pa sa mundo ng Void Emperor Plate at nabighani sila sa labas ng mundo, kaya hinayaan niya silang lumabas at tingnan. Siyempre, ang mundo ng gods, domain ay hindi ang mundo ng universo. Maaari lamang itong maging mundo ng mga Diyos, ngunit mas malakas din ito kaysa sa Void Emperor Plate. Sure enough, after Xiao Ba and the others came out, excited na sila. Nang makita na silang lahat ay kasing laki ng palad ng mga espiritong katawan, naramdaman ni Yang Yiyan na hindi iyon ang nangyari, kaya sinabi niya kay Ling Yi, hayaan ang lahat na magbagong katawan, upang mas madaling kumilos dito. Bagamat si Xiao Ba at ang kanyang mga kaibigan ay hindi kasing lakas ng Ling Yi at maaaring mag-transform sa lahat, mayroon din silang 36 na pagbabago at maaaring mag-transform sa anumang anyo anumang oras. Pagkatapos lahat ay nag-transform sa katawan ng tao. Tanging si Ling Yi, ang amo, ang kumikislap ng banal na liwanag at nag-transform sa isang parang pasang espiritong hayop. Maputi ang kanyang katawan at kulay ginto ang kanyang mga mata. Napaka-cute niyang tingnan, ngunit nag-squat siya sa balikat ni Yang Yiyan. Hindi naman nagulat si Ate Mei. Alam niyang maaaring mag-transform si Xiao Ba noon, ngunit nabigla pa rin siya nang makita ang marami pa ng sabay-sabay. Sa isang sandali, 19 na tao, lalaki at babae, bata at matanda, ay nagtipon sa harap ni Yang Yiyan. Lubhang nakakagulat na tawagin si Yang Yiyan na banal na Panginoon. Familiar ba si Ling Yi sa lugar na ito? Tanong ni Yang Yiyan. Susunod, kailangan niyang hanapin muna si Rabbit Lord at Xiao Fengwang, at syempre sina Duan Xingang, Yin Yang King Kong at ang kanyang asawa na umalis noon. Ang bundok na ito ay ang bundok ng mga Diyos, at dapat na pamilyar dito si Ling Yi at ang kanyang mga kaibigan. Tumanggo si Ling Yi at sinabing, masyadong matagal na tayong nasa plato ng Void Emperor, at ang bundok ng mga Diyos na ito ay hindi ang pundasyon ng Holy Heavenly Court. Ito ay pansamantalang bundok lamang noong panahon ng digmaan. Matapos itong wasakin, ang lahat ay naging magulo. Ngayon ay talagang hindi ako pamilyar dito. Ganun ba, medyo nadismaya si Yang Yiyan. Ano ang gagawin ng banal na anak ng langit? Tanong ni Ling Yi. Sinabi ni Yang Yiyan, gusto kong makahanap ng isang tao. Sabihin kay Xiao Ba at sa iba pa na hanapin ito. Bagamat magulo ang mga alituntunin ng langit at lupa dito, si Xiao Ba at ang iba pa ay hindi maaapektuhan. Bilang karagdagan, ang banal na anak ng langit ay maaari ding makaramdam ng lahat dito sa pamamagitan ng paggamit ng langit na puso. Ang langit na puso ay maaari ding tawagin ang buong 3 kaharian. Siyempre, ang saligan ay ang iyong paglilinang ng puso ay sapat na upang suportahan ang pangunawa niya. Dagdag ni Ling Yi. Si Yang Yiyan ay nakinig at nag-isip tungkol dito. Oo, magagamit ko ang Heavenly Heart para subukan. Upang mahanap ito sa lalong madaling panahon, inihanda niya ang 2 kamay. Ipinaalam niya kay Xiao Ba at sa iba pa ang impormasyon ni Rabbit Lord at Duan Xingang at iba pa, at hiniling sa kanila na hanapin ito. Gusto niyang subukan ang perception ng Heavenly Heart. Matapos maging tao si Xiao Ba at ang iba pang 19 na banal na espiritu ng demonyo, natanggap nila ang utos ni Yang Yiyan at agad na nagkalat.
Ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, at lumubog sa kanyang kaluluwa upang madama ang langit sa kanyang puso. Tiyak na, sa isang putok, nakita niya ang isang malaking sirang bundok na lumitaw sa kanyang isipan. Ang bundok na ito ay natural na bundok ng mga Diyos. Sa mga salita ni Lingyi, ang bundok na ito ay pansamantalang bundok Tianshan lamang noong panahon ng digmaan. Ang tunay na Holy Dao Heavenly Court ay ang kombinasyon ng 7 banal na kaharian at ang Holy Heavenly Palace. Nawasak ang core, ngunit kinolekta ito ng Holy Heavenly Emperor sa Void Heavenly Emperor Plate gamit ang kanyang magic power. Sa pagsasalita tungkol sa magic weapon na ito ng Void Heavenly Emperor Plate, hindi ito pinag-aralan ng mabuti ni Yang Yiyo, ngunit alam din niya na ito ay isang kayamanan. Mayroon itong dalawang pangunahing pag-aandar. Bilang karagdagan sa kakayahang magsanay at maglinang dito, ang iba pang tungkulin ay maging isang bilangguan. Sa sandaling ito, mayroon pa ring ilang makapangyarihang Hidaw Masters mula sa iba't ibang malalaking puwersa na ipinatapon sa kawalan at patuloy pa rin sa pag-anod dito, ngunit walang intensyon si Yang Yiyo na palayain sila sa ngayon. Nang lumitaw ang buong malaking bundok Tianshan sa pananaw ni Changsan, nakita ni Yang Yiyo ang buong larawan ng malinaw. May mga butas sa lahat ng dako, at makikita kung gaano kahigpit ang labanan noon. Naghahanap ng ilang kayamanan, naramdaman ni Yang Yiyo na wala, at ang mga nandoon ay halos nawasak ng digmaan. Siya. Hindi nakita si Duan Xingang at iba pa. Ito ay naging kakaiba sa kanya. Hihintayin daw niya sila, pero nawala ang tatlong matandang Duan. Kung iisipin, parang mali. Hindi dapat ganito. May nangyari ba? Iniisip ito. Ito ay talagang posible. Dahil umalis si Julicia at ang iba pa sa mundo ng Void Emperor Plate, hindi niya nahanap si Duan Xingang at iba pa sa Tianshan na ito, at hindi rin niya nakita si Julicia at iba pa. Bilang karagdagan, alam niya na bilang karagdagan kay Julicia at iba pa, mayroon pa ring ibang makapangyarihang tao sa God's Domain, ngunit hindi sila pumasok sa mundo ng Void Emperor Plate. Ang God's Domain ay isang malaking larangan ng digmaan at isang malaking kaharian, ang sentro ng mundo. Hindi lang dito sa Tianshan, may iba pang lugar, na napakalaki at hindi pa nakakapunta doon. Maging si Yang Yiyan ay nakahanap ng ilang lugar na naging dahilan ng malabo niyang pag-unawa, na napaka-espesyal. Halimbawa, ang likod ng bundok ng Tianshan na ito. Sa kanyang pangunawa, tila may kung anong kapangyarihan ang bumabalot sa pangunawa. Banal na Panginoon, ang lugar sa likod ng bundok sa unahan ay kung saan ang pansamantalang Holy Dao Heavenly Court ay nagpapalaki ng mga banal na hayop at naglilinang ng mga sagradong gamot. Isa rin itong kaunos-lunos na larangan ng digmaan. Posibleng ang mga banal na hayop, mga sagradong gamot, at mga espiritu doon ay na-mutate na lahat. Ang sentro ng buong mundo ng mga Diyos. Sa oras na ito, ang boses ng espiritong si Xing Luo ay nagmula sa Void Emperor Plate. Naantig ang puso ni Yang Yiyo, posible talaga. Inalis niya ang kanyang pananaw sa Changsan at naghanda na pumunta at tingnan. Ngunit sa sandaling ito, isang banal na liwanag ang lumipad. Banal na Panginoon, may natuklasan sa likod ng Tianshan. Narinig namin ang tunog ng labanan. Si Xiao Ba ang dumating para magulat. Tara at tingnan natin. Agad na sabi ni Yang Yiyo. Ang likod na bundok ay tila ang tanging lugar kung saan maaaring mangyari ang mga mutisayon. Tila si Duan Xingang at ang kanyang grupo ay kusang pumasok sa likod ng bundok o pinilit na gawin ito. Posibleng kasama nila si Lord Rabbit at Little Phoenix. Hindi nagtagal ay tumawid sila sa bundok Tianshan at nakarating sa likod na bundok. Pagkarating dito, nakita ni Yang Yiyo ang kakaibang eksena. Isang araw, lumitaw ang liwanag ng langit. Nagpunta ito diretso sa mga ulap na umaabot ng daan-daang metro, na parang portal na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay makulay at mukhang napakaganda. Nandito ba? Tanong ni Yang Yiyo. Nag-transform si Xiao Ba bilang isang binata na may mamantika na mukha sa oras na ito, at tumango at nagsabi, "Oo, banal na Panginoon, nasa loob ito." Ito ang tanging misteryosong lugar sa gitna ng domain ng mga Diyos bukod sa Tianshan. Nasaan ang iba? Tinanong ni Yang Yiyo ang iba pang mga banal na espiritu ng demonyo. Ang ilan ay pumunta sa ibang mga lugar, at ang ilan ay pumasok. Sagot ni Xiao Ba. Tumango si Yang Yiyan at sinabi kay Lingyi, tawagin muli ang iba pang mga banal na espiritu ng demonyo, pumasok tayo. Hindi sila mapipigilan ng isang magaan na kurtina. Bagamat naramdaman ni Yang Yiyan ang kapangyarihan ng hadlang mula sa malayo, hindi ito mahalaga. Para sa kanya ngayon, sapat na ang cultivation level ng ikatlong antas ng Hidaw para matawag na malakas na tao sa kasalukuyang God Realm. Bukod dito, kasama si Sister Mei at Blood Infant, at maging si Lingyi, ang amo ng mga banal na espiritu ng demonyo, sa kanyang tabi, naniniwala si Yang Yiyan na kaya niyang lutisin ang anumang problema. Hindi nagtagal, tinawag ni Lingyi ang mga banal na espiritu ng demonyo mula sa ibang mga lugar, at 20 banal na espiritu ng demonyo ang nagtipon sa paligid niya. Maliban kay Lingyi na hindi naging tao, ang iba tulad ni Xiao Ba at Shisan ay naging tao. Ang punto ay pagkatapos ng bawat pagbabago, mula sa ibabaw, lahat sila ay nasa antas ng Hidaw.
Gayunpaman, alam ni Yang Yian na si Xiaoba at iba pang mga banal na espiritu ng demonyo ay walang kaharian upang tingnan o tukuyin ang mga ito. Ang kanilang talento ay pagbabago. Kahit na hilingin sa kanila na gayahin ang isang Hidaw level 5, malamang na gayahin ito ni Yang Yian. At ngayon si Xiaoba at ang iba pang 19 na banal na espiritu ng demonyo ay ginagaya ang kaharian ng paglilinang ayon sa kaharian ng kanilang Panginoon. Kaya ngayon mukhang lahat sila ay Hidaw level 3 strongmen. Not to mention if Xiaoba and the others have the real Hidaw level 3 strength, kahit wala sila, nakakatakot silang tingnan. Ako. Natatakot ako na walang gaano karaming Hidaw level strongmen sa buong God Realm. Napaisip si Yang Yiyo, at nang tumingin siya kay Xiaoba at sa iba pang nakapaligid sa kanya, talagang nakaramdam siya ng pagmamalaki. Ang mga pakiramdam ko. Ito ang lahat ng kaharian na nasakop ko. Hindi kailanman nagtanong si Yang Yiyo tungkol sa tiyak na antas ng lakas ni Xiaoba at ng iba pang mga banal na espiritu ng demonyo, kabilang si Ling Yi. Pakiramdam niya ay hindi ito kailangan. Kailangan lang niyang malaman na iginagalang siya ng 20 banal na espiritu ng demonyo bilang kanilang Panginoon. Siyempre, sa mga salita ni Ling Yi sa simula, wala siyang tunay na kwalifikasyon o lakas para hayaan silang igalang siya bilang Panginoon, kaya tinawag siya ni Ling Yi na banal na anak ng langit, hindi ang banal na Panginoon. Tungkol naman sa si Xiaoba at ang iba pa, nirerespeto lang nila siya bilang Panginoon. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na dapat mayroong pagkakaiba sa pagitan ng Panginoon at alipin. Sa katunayan, ito ay isang uri ng pagkilala. Ngayon ay hindi pa siya umabot sa punto na kinikilala siya ni Ling Yi, ang pinuno ng banal na espiritu ng demonyo. Hindi bababa sa kailangan niyang maghintay hanggang ang kanyang paglilinang ay pumasok sa banal na daan. Bilang karagdagan, mayroong 16 na banal na espiritu ng demonyo na sinabi ni Ling na umalis sa hindi mabilang na mga taon. Talagang inaabangan ito ni Yang Yian. Hindi ko alam kung anong uri ng host ang pinili ng 16 na banal na espiritu ng demonyo na matagal nang nasa God Realm. Sa tingin ko dapat silang lahat ay maging tunay na makapangyarihan ngayon. Kasama ang 16 na banal na espiritu ng demonyo sa labas, alam ni Yang Yian na lahat sila ay magiging mga banal na espiritu ng demonyo sa ilalim ng kanyang utos sa hinaharap, at inaasahan niyang makilala sila. Isipin kung ang 16 na banal na espiritu ng demonyo ay naging mga nauna at nakatatanda sa mga kaaway na kanyang sinaktan sa God Realm, gaano ito kawili-wili. Holy Lord, pumasok na tayo. Pinutol ni Xiaoba ang pantasya ni Yang Yian. Sige, pasok na tayo. Nagising siyang mula sa isang panaginip. Pagkatapos ay humakbang si Xiaoba at direktang iwinagayway ang kanyang kamay sa malaking light curtain. Biglang damaloy ang banal na liwanag, at isang portal na may diameter na 3 metro ang bumukas sa light curtain barrier. Para kay Xiaoba, ito ay kasing dali ng pagpunit ng isang layer ng basahan. Bagamat alam ni Yang Yian na ang isang light curtain barrier ay wala, depende rin ito sa kung anong uri ng hadlang iyon. Ang malaking light curtain barrier sa kanyang harapan ay dumiretso sa langit, kaya natural na hindi ito isang ordinaryong light curtain barrier. At nagawang buksan ni Xiaoba ang isang portal na may diameter na 3 metro sa isang alon ng kanyang kamay, na sapat na upang ipakita na si Xiaoba, bilang isang banal na espiritu ng demonyo, ay may malaking lakas. Kahit na si Xiaoba at iba pang mga banal na espiritu ng demonyo ay nawala ang kanilang mga banal na katawan at ang kanilang lakas ay bumaba ng husto, mayroon pa rin silang titulong santo. Ito ay hindi isang pamagat na maaaring magkaroon ng sinuman. At ayon kay Ling Yi, kapag ang mga banal na demonyong espiritong ito ay lumabas sa Void Emperor World at nakipag-ugnayan sa mundo sa labas, muli nilang linangin at i-condense ang kanilang mga banal na katawan, at ang kanilang lakas ay babalik sa tuktok sa oras na iyon. Kaya si Xiaoba at ang kanyang potensyal ay napakalaki para kay Yang Yian. Hindi kalabisan na sabihin na si Xiaoba at ang kanyang mga banal na espiritu ng demonyo ay ang hinaharap na mga banal na malakas. Banal na Panginoon, mangyaring. Si Xiaoba ay naging hindi pangkaraniwang aktibo at nasa sabik mula noong siya ay lumabas, at siya ay kumilos bilang isang napakakwalipikadong alipin sa harap ni Yang. Dahil dito, nasiyahan si Yang. Tumawa siya at pumasok sa portal na napunit ni Xiaoba. Si Ate Mei sa tabi niya ay hawak ang Blood Baby na nakakalakad na. Napakaharmonya ng larawan. Nang pumasok sila sa light curtain barrier na ito, isang malaking kanya nang lumitaw sa kanilang paningin. Noong una, inakala ni Yang Yian na isa itong mundo. Ngayon ay tila isang malaking kanya na ganap na natatakpan ng isang malaking hadlang. Ito ang ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok Tianshan na binanggit ng espiritong si Xingluo. Ngunit mula sa mga pader ng bundok sa magkabilang gilid ng kanya na ito, tila isang lugar na pilit na tinadtad ng isang higanteng espada. Normal na isipin ito. Ito ang larangan ng digmaan ng mga sinaunang Diyos at Shira. Mukhang napakalalim ng napakalaking kanya na ito, lubhang madilim, at may malakas na amoy ng dugo na lumulutang sa hangin. Sinabi noon ni Xiaoba na nakarinig siya ng away. Narinig na ito ni Yang Yiyo nang dumating siya, at tila daan-daang metro ang layo nila. Nag-aalala siya na si Duanxing ang iyon at ang mag-asawang Yin Yang Jinyang, kaya hindi siya nang ahas na mag-antala. Ginalaw niya ang kanyang mga paa at naging isang sinag ng banal na liwanag at nagpatuloy.
Makalipas ang halos 600 metro, nakita ni Yang Yiyo ang mga figure sa kanyang paningin. Mahigit 10 tao ang kumubkob sa 3 tao. Talagang si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang Jin Yang, at ang mga taong kumubkob sa kanila ay walang iba kundi ang mga taong nakatakas noon, at ang pinuno ay si Julie Zhao. Galit na galit si Yang Yiyo tungkol dito. Tila si Duan Xingang at ang dalawa pa ay lubhang nag-away, ngunit ito rin ang oras na naubusan sila ng lakas. Biglang sumigaw si Yang Yiyo, naghahanap ka ng kamatayan, patayin silang lahat ni Xiao Ba. Anyway, magkaaway ang mga taong ito, at wala siyang pakialam sa kahit ano. Wala siyang magawa sa paulit-ulit na gulo sa Void Emperor Plate noon, ngunit ngayon ay wala na siyang pag-aalinlangan. Siya, may lakas at mga tao. Kung hindi niya sila papatayin, sa tingin mo ba madali lang siyang mabuli? Chapter 3083 Tila naririnig ko ang mahabang alulong ni Nadao at Little Phoenix. Sa utos ni Yang Yiyo, lumipad si Xiao Ba at ang iba pang 19 na tao. Nang magpakita siya, natuklasan din siya ni Julie Zhao at ng iba pa. Para kay Julie Zhao, ang makita si Yang Yiyo ay isang takot. Bakit? Dahil nasaksihan niya ang kapangyarihan ng palad ni Yang Yiyo sa 8 Star Compass. Kung hindi pa nadala si Ji Wumong sa tubig, baka namatay na siya. Kaya nang makita niya si Yang Yiyo, si Julie Zhao ay hindi makatuwirang natakot. Sinumpa niya ang Diyos ng salot sa kanyang puso, at naroon ang batang ito sa lahat ng dako. Noong una, pagkatapos niyang tumakas gamit ang teleportation order, gusto niyang umalis, ngunit nakita niya si Duan Xingang at ang dalawa pa. Ang mga ito ay mga tauhan ni Yang Yiyo, kaya't ginawa niya ang lahat at gusto niyang patayin sila sa lalong madaling panahon. Ang mga tao mula sa iba pang malalaking puwersa ay nagtipon, at ang kanilang kawalang kasiyahan kay Yang Yiyo ay nahulog kay Duan Xingang at sa dalawa pa. Walang paraan, ang pagganap ni Yang Yiyo sa Void Emperor Plate ay masyadong seloso at puot. Ang pagpatay kay Duan Xingang at sa mag-asawang Yin Yang King Kong ay isang kawalan ng timbang sa kanyang puso. Sino ang nakakaalam na pagkatapos ng laban, ang tatlo ay nag-away ng husto, at talagang hindi nila ito mapabagsak ng ilang sandali. Ngunit ito ay normal. Lahat sila ay nasa antas ng hidaw. Si Duan Xingang at ang dalawa pa ay nasa ikalawang antas ng hidaw, at ang iba ay halos pareho. Tanging si Julie Zhao ang isang ikatlong antas na pag-iral ng hidaw. Siyempre, may isa pang tao, si Shen Haoran, ngunit wala siya at matagal nang umalis sa God's Domain. Lahat sila ay nasa antas ng hidaw. Kung may totoong laban hanggang kamatayan, kahit na ang kabilang panig ay may mas maraming tao, hindi nila maaaring patayin si Duan Xingang at ang dalawa pang sandali. Ang isa pang bagay ay ang mga taong ito ay nagdaragdag ng higit sa 10 tao, ngunit lahat sila ay mula sa mga pangunahing puwersa, hindi isang manalitikong nilalang. Sa pagharap sa desperadong pagsisikap ni Duan Xingang at ng iba pang tatlo, walang sinuman ang talagang lalaban ng gusto, upang maubos ang tatlong tao. Pero ngayon, hindi ko inaasahan na lilito si Yang Yiyo. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang mukha ni Julie Zhao ang nagbago ng gusto, kundi pati na rin ang iba. Si Yang Yiyo ay isang demonyong Diyos, at nakita ito ng lahat sa mundo ng Void Emperor Plate. Si Julie Zhao ang taong pinakatakot kay Yang Yiyo. Palihim talaga siyang umatras sa unang pagkakataon. Hindi niya kayang i-provoke siya. Ang takot kay Yang Yiyo ay hindi lamang dahil sa kapangyarihan ng palad na iyon, kundi dahil may higit sa 10 malalakas na lalaki sa antas ng hidaw sa paligid ni Yang Yiyo. Ginawa. Lumilitaw sila mula sa manipis na hangin. Naisip ni Julie Zhao ang mga duwende sa paligid ni Yang Yiyo sa Void Emperor Plate noon, at may napagtanto siya, kaya tumakas siya sa unang pagkakataon. Kailan? Narinig ni Xiao Ba at ng iba pa ang pangalan ni Yang Yiyo, pinatay nila siya sa unang pagkakataon. Medyo dramatic ang sumunod na eksena. Nang sumugod si Yang Yiyo, mas mabilis si Xiao Ba at ang iba pa. Nagkadikit at nag-away ang dalawang panig. Natapos ito nang wala pang 10 paghinga. Hindi sila tanga. Nang makita ng mga tao mula sa ibang puwersa si Julie Zhao na tumatakbo, nagkalat din sila. Bilang resulta, 5 o 6 na tao lamang na mabagal ang reaksyon ang napatay ni Xiao Ba at ng iba pa. Nailigtas sina Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong. Si Xiao Ba ay kukuha ng iba pang mga banal na espiritu ng demonyo upang habulin, ngunit huminto si Yang Yiyo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kalimutan ito. Ang pagpatay ng 5 o 6 na tao para magtatag ng prestihiyo ay nakamit ang layunin. Isang mahalagang dahilan ay na pagkatapos niyang makuha si Changsan, nagbago ang kanyang paningin. Matapos malaman ng tungkol sa digmaan sa pagitan ng Saint Tiandi at Shire Clan mula sa lingko, naunawaan niya na ang kanyang tunay na kaaway mula ngayon ay ang Shire Clan. Tulad ng para sa mga bastard sa God Realm, kung ang Shire Clan ay lilito isang araw sa hinaharap, kakailanganin nilang labanan ang Shire Clan ng magkasama. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa Shire Clan, ang God Realm ay isang pamilya. Hayaan mo lang silang makatakas. Naniniwala ako na pagkatapos pumatay ng 5 o 6 na tao, hindi sila maglalakas loob na guluhin siya sa hinaharap. Para naman kay Julicia, ang matandang immortal, inilagay siya ni Yang Yiyo sa blacklist. Naniniwala rin siya na hindi siya makikilala ng madali ni Julicia. Isang araw ay muli niya itong makikilala at pagkatapos ay haharapin niya ito. Diyos Panginoon.
Yumuko si Duan Xingang at ang dalawa pa sa harap ni Yang Yiyo. Nang makita si Duan Xingang at ang dalawa pa, sinenyasan ni Yang Yiyo na tumayo, ngunit palagi niyang nararamdaman na may mali. Ngunit hindi niya masabi kung ano ang mali. Sa oras na ito, humakbang si Sister Mei at tinanong ang tatlong tao, nakita niyo na ba si Xiong Huan? Sa wakas ay alam ni Yang Yiyo kung ano ang mali sa oras na ito. Oo, nasaan si Xiong Huan? Hindi kasama ang tatlong tao. Bagamat umalis si Xiong Huan kalaunan, hiniling ni Yang Yiyo sa kanya na hanapin si Duan Xingang at ang dalawa pa, ngunit ngayon ay wala na si Xiong Huan. Sumikip ang puso ni Yang, at tumingin siya kay Duan Xingang at sa dalawa pa. Hindi namin nakita si Miss Xiong Huan, sabi ni Duan Xingang. Hindi mo ba nakita si Xiong Huan? Tanong ni Yang Yiyo. Hindi. Nadurog ang puso ni Yang Yiyo. Karaniwan, dapat na natagpuan ni Xiong Huan si Duan Xingang at ang dalawa pa pagkatapos niyang lumabas. Ngunit hindi niya nahanap ang mga ito. Mabuti na lang at hindi mo siya nakita. Huwag kang mag-alala. Hanapin mo siya. Hanggat nasa God's domain siya, dapat mahanap mo siya. Pag-aaliw ni Ate Mei. Bagamat nag-aalala siya, alam ni Yang Yiyo na may kabuluhan ang sinabi ni Sister Mei. Pagkatapos ay sinabi niya kay Xiao Ba, dalhin ang mga tao para hanapin si Xiong Huan. Siguraduhin mahanap siya. Huwag kang mag-alala, Lord, hanggat nasa Tianshan area tayo, tiyak na mahahanap natin siya. Nangako si Xiao Ba. Pagkatapos ay kinuha niya ang 9 Life Holy Demon Spirit at umalis upang hanapin si Xiong Huan. Saan tayo susunod na pupunta? Tanong ni Ate Mei. Pinag-isipan ito ni Yang Yiyo at sinabing, ito lang ang lihim na lugar sa God's domain. Gusto kong hanapin si Lord Rabbit at Little Phoenix. Dapat nandito sila. Magpatuloy sa paglalakad. Naniniwala akong andito ang Little Phoenix at Daor. Boom! Habang nag-uusap ang dalawa, may biglang tumunog na nakakagulat na tunog. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo ang isang pulang ilaw na haligi na tumataas sa kalangitan. Malalim iyon sa Grand Canyon. Kakaibang fenomenon sa mundo. Bamulong si Yang Yiyo, tara na at tingnan natin. Pakiramdam niya ay maaari niyang mahanap si Lord Rabbit at ang iba pa sa pagkakataong ito. Nagpunta ang grupo sa kailaliman ng Grand Canyon. Makalipas ang kalahating oras, biglang naging malinaw ang tanawin. Nakarating sila sa isang lugar na malawak ang view. Ang Grand Canyon na pinasok nila ay parang dalawang gate. Tila nakapasok talaga sila sa tinatawag na bawal na lugar sa likod ng bundok. Lingyi, ito ba ang likod na hardin ng Tianshan? Tanong ni Yang Yiyo kay Lingyi, na naging pusa. Oo, ang hardin ng banal na gamot ay nasa paningin, ngunit ito ay tila nawasak ngayon. Ang liwanag na haligi sa di kalayuan ay ang lugar ng banal na hayop. Sabi ni Lingyi. Si Yang Yiyo at ang iba pa ay walang nakitang banal na gamot, at tila wala itong kaugnayan sa hardin ng gamot. Bilang karagdagan sa ilang mga halaman, tila mayroong mas ordinaryong mga damo. Bagamat ito ay isang patag na lupa, malinaw na may mga lubak na may iba't ibang laki, tulad ng isang malaking hukay na binasag ng meteorite mula sa langit. May malabo na ambon ng dugo ang nakapalibot dito. Hindi malinaw, makikita mo ang isang bundok na libu-libong metro ang layo. At ang pulang ilaw na haligi na pumutok sa langit ay nasa isang bundok. Tumili. Shoo. Ungol. Sa sandaling ito, ang mahabang alulong ay dumating mula sa malayo. Natuwa ang mukha ni Yang Yiyo. Parang pamilyar siya. Hindi niya maiwasang tumingin kay Sister Mei at sinabing, mukhang narinig ko na ang mahabang hiyawan ni Daor at Little Phoenix. Ngumiti si Sister Mei at sinabing, narinig ko rin. Maaaring sila talaga iyon. Sa loob ng napakaraming taon, iniisip sila ni Yang Yiyo. Tara na, dali na tayo. Pagkatapos sabihin iyon, hindi napigilan ni Yang Yiyo ngunit ang hangin at mga pakpak ng ulap ay kumislap sa kanyang likuran. Nawala siya sa lugar at dumiretso sa malayong bundok. Kabanata 3084 na 10 banal. Dumating si Yang Yiyan sa isang iglap. Nang marating niya ang tuktok ng isang bundok, nakita niya isang nagninangas na pulang phoenix na lumilipad sa hangin. Napakalaki nito. Ang aura ng Divine Beast ay lumabas, at naramdaman ni Yang Yiyan na napakalakas nito. Ang mga pakpak ay 12-12 talampakan ng lapad. Ito ay marilag. Ito ba, Shanhong? Sabi ni Yang Yiyan sa kanyang sarili na walang katiyakan. Hindi siya sigurado dahil ang nakita niya sa sandaling ito ay halatang isang adult phoenix. Sa kanyang impresyon, si Yang Shanhong ay palaging isang maliit na phoenix. Ang phoenix ay umiikot sa kalangitan, o umiikot sa pulang ilaw na haligi na tumataas sa kalangitan. Tila takot na takot ito sa light column na ito, at tila naghihintay ng pagkakataong makakilos. Mabilis na umakyat si Yang Yiyan at sa wakas ay narating niya ang tuktok ng bundok at ang lugar kung saan naroon ang pulang ilaw na haligi. Upang maging tumpak, ito ay 500 metro ang layo mula sa pulang ilaw na haligi. Nakita niya na ang pulang ilaw na haligi na ito na tumataas sa langit ay tumataas mula sa isang malaking hukay sa tuktok ng bundok. May malaking hukay na humigit kumulang 100 metro sa gitna ng tuktok ng bundok na may diameter na humigit kumulang 1,000 metro. Ang pulang ilaw na haligi ay tumataas mula dito. Amoy duguan at puno ng masamang espiritu. Ginagawa nitong hindi komportable ang mga tao. Tumili.
Dalawang mahabang dagandong ang sumugod mula sa malaking hukay. Malinaw itong narinig ni Yang Yiyu sa oras na ito. Ito ay halos kapareho ng mga dagandong nina Daor at Niu Duzi, ngunit ito ay pambihira at makapangyarihan. Ikaw ba? Tumingin si Yang Yiyu sa malaking hukay at sinabi sa sarili. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa hukay, ngunit ang pulang ilaw na haligi na ito ay palpitate. Tumingin si Yang Yiyu sa phoenix sa langit at gustong sumigaw, ngunit natakot siya na hindi ito isang maliit na phoenix. Ang malaking phoenix sa langit ay nagbigay sa kanya ng pamilyar at kakaibang hininga. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, handa nang sumigaw si Yang Yiyu. Gayunpaman, bago niya ibuka ang kanyang bibig ay may pumutok. Isang mapurol na tunog ang nagmula sa malaking hukay. Sa isang iglap, ang liwanag ng dugo ay nakasisilaw. Ipinikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata ng hindi malay. Kasabay nito, narinig niya ang iba't ibang mahabang dagandong sa kanyang tenga. Pagkatapos ay isang napakalaking alon ng hangin ang sumugod sa kanya. Sa ilalim ng alon ng hangin ito, naramdaman niya ang pressure at mabilis na ginamit ang kanyang kakayahan upang labanan ito. Ganunpaman, napilitan siyang umatras ng 3 hakbang bago huminto. Yonze. Boses ni Ate Mei. Sa oras na ito, naramdaman din ni Yang Yiyu na nawala ang nakakasilaw na liwanag ng dugo. Nakita niyang si Ate Mei nga at ang iba pa ang dumating. Ayos lang ako, huwag kang masyadong lumapit, napakalakas ng aura. Tumingin muli si Yang Yiyu habang kinakausap si Sister Mei. Sa sumunod na sandali, nabigla siya. Nakita niya ang isang mink na may gininto ang pakpak, isang unicorn na may makulay na katawan, isang malaking hayop tulad ng isang elepante na napapalibutan ng kidlat, at isang kuneho na may nagniningning na banal na liwanag. Sa sandaling ito, napapaligiran ito ng isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may taas na 3 metro at mahabang buhok. Ngayon ay nakakasigurado na siyang mink ang mga halimaw na nasa harapan niya. Mink, guya, cloud thunder beast, kuneho at ang maliit na phoenix sa kalangitan. Magbago man ang kanilang mga aura, hindi sila magkakasama kapag nagkataon. At saka, may iba pa kayang divine beast sa mundo. Tila kinukubkob nilang lahat ang dagwang lalaki. Sa oras na ito, si Ling Yi, na naging pusa sa kanyang balikat, ay bumulalas. Dakilang Azure, dakilang San Hanyuan, dakilang San Phoenix, dakilang San Duobao, dakilang San Kilin, dakilang San Yunlei, Ling Yi. Tumawag ng 6 na titulo sa isang hininga. Natigilan si Yang Yiyan. Parang kilala rin sila ni Ling Yi. Ling Yi, kilala mo ba sila? Tanong ni Yang Yiyan. Tumango si Ling Yi at sinabi, ang taong dagwang iyon ay isa sa mga dakilang premyo sa ilalim ng Azure King ng Azure Clan. Tinatawag namin siyang dakilang Azura, at ang kanyang katayuan ay katumbas ng dakilang santo sa ilalim ng banal na emperador ng langit. Samantalang ang 5 pa, lahat sila ay matandang kakilala. 5 sila sa 10 dakilang santo sa ilalim ng banal na emperador ng langit. Hindi ko inaasahan na babalik sila. Ito ay isang pagpapala para sa God Realm. Si Yang Yiyan ay medyo nalilito, ngunit ignorante din. Tila naiintindihan niya ng kaunti sa sandaling ito. Sinabi niya, mula sa sinabi mo, pagkatapos ng malaking digmaan sa pagitan ng mga sinaunang Diyos at ng mga Asura, ang 10 banal sa ilalim ng banal na emperador ng langit ay nakamit din ang nirvana. At ang mga pinuno ng angkan ng Shira ay ganito rin. Oo, alam kong hindi sila mamamatay. Paanong ang isang marangal na santo ng banal na hukuman sa langit ay lubusang mapahamak? Tiyak na nakamit nila ang nirvana sa pamamagitan ng reincarnation, at ngayon ay tila totoo na. Ang mga pinuno ng angkan ng Shira ay pareho. Pagkatapos ng panahon ng paglikha, ang kasalukuyang panahon ay malamang na maging maluwalhati muli. Siyempre, ang kaluwalhatian ay madalas na sinasamahan ng matitinding labanan, ngunit naniniwala ako na mananalo tayo sa pagkakataong ito, at sa wakas ay muling lilito ang kaluwalhatian ng mga sinaunang Diyos sa mundo. Tuwang-tuwa si Ling Yi nang magsalita siya sa sandaling ito. Ang puso ni Yang Yiyan ay medyo komplikado. Ayon kay Ling Yi, Xiao Fengwang, Daor, Nuduzi, Yunlei Beast at maging si Tai ay pawang mga dakilang santo sa ilalim ng upuan ni Saint Tiande. Kung gayon, makikilala pa ba nila ang kanilang sarili? Malinaw, ang Xiao Fengwang at Daor ay hindi nakatulad ng dati. Malakas ang aura nila at least may lakas ng pangatlong level ng hidaw. Ayon kay Ling Yi, sila ay mga dakilang santo sa ilalim ng upuan ni Saint Tiande. Ngayon ay nakabalik na sila mula sa nirvana. Dahil bumalik sila, hindi alam kung naaalala pa rin nila ang kanilang sarili. Bagamat sa pangalan, nakuha niya ang Changsan inheritance ng Saint Tiandi, nakatumbas ng tagapagmana, at maaaring ang monarch pa rin ng Xiao Fengwang. Ngunit masaya siyang umaasa na pareho pa rin sina Xiao Fengwang at Daor. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng kaunting inis si Yang Yiyan na hindi maipaliwanag. Hindi man lang siya naglakas loob na tawagan si Daor at ang iba pa. Paano kung after calling them, hindi na sila yung kakilala niya? Huwag kang mag-alala, Yanzei, naniniwala akong naaalala ka pa rin ni Daor at ng iba pa. Sa sandaling ito, mahinang nagsalita si Sister Mei at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay para aliwin siya. Naiintindihan ni Sister Mei ang iniisip ng kanyang lalaki.
Pilit na ngumiti si Yang Yian, pagkatapos ay huminga ng malalim at sinabi kay Ling Yi, ang banal na espiritu ng demonyo, humanda kang tumulong. Sa oras na ito, bagamat nakita niya ang maliit na phoenix na kumukubkob sa tinatawag na dakilang Asura, ang dakilang Asura ang may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Asura ay malakas at kakaiba. Ang Panginoong Diyos ay tila ang dakilang guro ng Dharma sa ilalim ng emperador. Sa oras na ito, hindi niya inaasahan na hahakbang pasulong si Duan Xingang at magsasalita. Pagkatapos ay sinabi ni Chunyang King Kong, hindi tulad ng, ang taong may dugong iyon ay ang dakilang guro ng Dharma sa ilalim ng emperador. Bagamat nagbago siya sa sandaling ito, pamilyar na pamilyar ako sa kanya at sigurado akong siya iyon. Nataranta na naman si Yang Yian. Paanong ang dakilang Asura na binanggit ni Ling Yi ay naging dakilang guro ng Dharma sa ilalim ng emperador sa bibig ni Duan Xingang at Chunyang King Kong? Kung ito ay totoo, ang emperor ay nasa malaking problema, at maging ang mga puwersa ng Chanzhou ng buong 33 Heavens Palace ay nasa problema. Ito ay posible na ang Bastard Emperor ay may malalim na koneksyon sa Asura clan. Sa paggunita sa sinabi ni Ling Yi, hindi madaling mamamatay ang angkan ng Shira, lalo na ang mga pinuno ng angkan ng Shira, na nagkaroon din ng pagkakataong maipanganak muli. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Yang Yian na medyo seryoso ang mga bagay. Kabanata 3085, ang dakilang Asura na isinilang mula sa hiram na katawan. Dapat mong malaman na ang 33 Heavens Palace na pinamumunuan ng Emperor ay ang unang kapangyarihan sa God Realm Heaven Clan, at ang matandang Emperor ay kinikilala bilang ang pinakamalakas sa God Realm. Siyempre, ito ang kapangyarihan sa bukas. Ngunit kung ito ay nauugnay sa Asura Clan, ito ay ganap na naiiba. Hindi mahalaga kung gaano kagulo ang God Realm, ito man ay panloob na pakikipaglaban o pakikipaglaban para sa katanyagan at kapalaran, ito ay lahat ng mga gawain ng God Realm. Ngunit ang Asura Clan ay ganap na naiiba. Ang Asura Clan ay isang dayuhang lahi mula sa ika-4 na mundo, at ito ay isang grupo na gustong salakayin ng God Realm at kahit nasirain ang tatlong realms. Kung ang Emperor at ang Asura Clan ay may koneksyon, ito ay isang malaking problema. Gaya ng sinabi ni Ling Yi, ang ilang tao mula sa Asura Clan ay nagtago sa God Realm at nakapasok sa God Realm sa pamamagitan ng pagkuha sa katawan. Ang 33 Heavens Palace kung saan matatagpuan ang Emperor ay malamang na isa sa kanila. Kung ang 33 Heavens Palace ay isa sa kanila, dapat mayroong iba pang puwersa. Ito ay lubhang mapanganib. Dahil walang nakakaalam kung anong puwersa sa God Realm ang mayroon pa ring Asura Clan na nakatago. Ngayon ang isang dakilang Asura ay sumabog, at ito ay naging ang dakilang guro ng Dharma, isa sa tatlong Dharma Master sa ilalim ng emperador. May tatlong Dharma Master, pinatay ni Yang Yiu ang ikatlong Dharma Master, at ang kinaroroonan ng pangalawang Dharma Master ay hindi alam. Ang dakilang guro ng Dharma na ito ay talagang isang dakilang Asura. Halata na ang dakilang Asura na ito ay napakalakas. Ngunit kinubkob siya ng Little Phoenix at ng iba pa na pinamumunuan ni Rabbit Lord. Bagamat hindi ko alam kung bakit nagkabanggaan ang Little Phoenix at Rabbit Lord na ito sa dakilang Asura, ngunit alam ni Yang Yiu na hindi niya ito kayang bitawan. Una sa lahat, ang dakilang Asura na ito ay nasa ilalim ng upuan ng emperador, at ito ay isang kaaway. At sa mga salita ni Ling Yi, ang Asura Clan ay lubhang nakakapinsala sa God Realm, at sila ay mawawasak kapag nakita nila ito. Si Yang Yiu ay orihinal na gustong pumunta upang tumulong, ngunit tumigil sa susunod na sandali. Gusto niyang makita ang fighting power ng Little Phoenix at Daor. Ilang taon ko na silang hindi nakita. Nang alisin ni Rabbit Lord ang Little Phoenix, sinabi niya na pumasok sila sa God's domain para magsanay. Gustong malaman ni Yang Yiu kung anong antas ng lakas ang naabot nila ngayon. Ayon sa aura perception, alam ni Yang Yian na ang kanilang lakas ay umabot sa ikatlong antas ng hidaw o mas mataas pa. Hindi man lang naramdaman ni Yang Yian ang matandang si Tai. Ngunit mas malakas ang kalaban. Ang aura ng dakilang Shira na iyon ay malayo sa pangunawa ni Yang Yian. Ito ay talagang isang malakas na kaaway. Ayon sa mga salita ni Chunyang Vajra noon, ang dakilang guro ng Dharma, ibig sabihin, ang dakilang Shira sa kanyang harapan, ay isang malakas na tao sa ikatlong antas ng hidaw. Ngayon ay tila higit pa iyon. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Yang Yian na kapag pinamunuan ni Tai si Xiao Fengwang at ang iba pa na lumaban, maaari silang manalo. Tamang-tama, pagkatapos magmadaling lumabas sa malaking hukay, si Xiao Fengwang at ang iba pa ay sama-samang nakipaglaban, at ang dakilang Shira ay nagsimulang medyo nabigla. Siyempre hindi naman niya kilala si Shira kaya manunood na lang siya pansamantala. Sa oras na ito, nalilitong nagtanong si Ling Yi, ilang dakilang santo ang kilala ng banal na emperador. Mapait na ngumiti si Yang Yian at nagsabi, higit pa sa pagkakilala sa kanila, ang ilan sa kanila ay sumunod sa akin noong ako ay mortal pa, at ang ilan sa kanila ay dinala ko sa mundo. Tanging si Master Rabbit ang exception, at ang iba ay lahat ng aking mga kasama na lumakad kasama ko hanggang sa ibabang mundo. Mukhang may malalim na koneksyon ang Holy Emperor sa Holy Emperor. May mga bagay na nakatadhana sa dilim. Ang 5 dakilang santo ang naging pinakatapat na tagasunod ng Holy Emperor simula pa sa simula ng mundo. Akala ko lahat sila ay nahulog sa digmaan noong taong iyon, ngunit hindi ko inaasahan na sila ay isinilang na muli sa dilim at sumusunod pa rin sa iyo.
Bumantong hininga si Ling Yi sa loob. Kailan? Narinig ni Yang Yian na minsang binanggit ni Ling Yi ang banal na emperador, sa wakas ay hindi niya napigil ang sinabi, huwag palaging isipin na ako ang reinkarnasyon ng banal na emperador. Hindi ako sinuman, ako lang ang aking sarili. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam ng labis na pagkasuklam si Yang Yian nang sabihin ng iba na siya ang reincarnation ng kahalili ng isang tao. Bagamat palagi niyang iniiwasan ang paksang ito at sadyang iniiwasan niya ito mula nang makilala niya si Ling Yi, alam niya na may mga bagay na maaaring talagang nakatadhana. Ayon kay Ling Yi, siya ang reinkarnasyon ng banal na emperador, ngunit si Ling Yi mismo ang nagsabi na hindi pa rin niya kinikilala ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit pumayag siya kay Xiao Ba at sa iba pang tumatawag sa kanya na banal na Panginoon. Para kay Yang Yian, kung hindi mo ito makikilala, hindi ko ito makikilala. Hanggang sa lumitaw sina Xiao Fengwang at Dao Er, malinaw na naramdaman ni Yang Yian na nagbago ang ugali ni Ling Yi sa kanya. At ang pagbabagong ito ay nauuwi sa pagkakakilanlan ng maalamat na banal na emperador. Pero, nakaramdam ng labis na pagkasuklam si Yang Yian. Gusto niyang maging sarili niya, hindi ang iba. Kaya sinabi niya kay Ling Yi na ako ay ako. Natahimik si Ling Yi, ngunit sa wakas ay nagsabi, hindi kailangang pakialaman ng banal na emperador ang pagkakakilanlan ng muling pagkakatawang tao ng banal na emperador. Totoo na ang isang buhay ay isang buhay. Kahit na ikaw ang banal na emperador, hindi ka magiging banal na emperador ng taon. Ang isang buhay ay dapat na mas mahusay kaysa sa iba. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Sa wakas, Yang Yian. Medyo naging komportable matapos marinig ang mga salita ni Ling Yi. Anyway, iniisip niya na siya ang sarili niya, hindi ang iba. Ito ay hindi magbabago, at ito ang magiging daan na kanyang iginigiit. Maging sarili mo lang. Walang pakialam sa ibang bagay. Huwag mo na akong tawaging Sheng Tian, ayaw ko sa pangalang ito. Ngumuso si Yang Yian kay Ling Yi. Oo, Shengzhou. Sinulyapan ni Ling Yi ang maliliit na phoenix sa di kalayuan, at sa wakas ay tinawag si Shengzhou. Sa tingin mo kaya nilang talunin ang malaking shearer na iyon? Tumingin si Yang Yian sa labanan sa malayo at tinanong si Ling Yi. Alam niya na ang misteryosong Daos na espiritong ito ang tunay na makapangyarihan. Kung ang iba ay ipinanganak sa nirvana, kung gayon si Ling Yi ay isang makapangyarihang espiritu lamang na nawala ang kanyang banal na katawan. Nanatili siyang ganoon. Ito ay katumbas ng isang tunay na malakas na tao na nabuhay mula sa panahon ng Kaitian hanggang sa kasalukuyan, at siya ay dapat na isang taong may kakaibang pangitain. Hindi mali na tanungin si Ling Yi tungkol sa sitwasyon ng labanan. Gaya ng inaasahan, sinabi ni Ling Yi sa isang malalim na boses, kung ito ay isang tunay na purong dugong Great Asura, ang kasalukuyang 5 dakilang santo ay hindi magiging katugma. Ang katakutan ng tunay na dalisay na dugong Great Asura ay hindi maisip. Ngunit ngayon, ito man ang dakilang Asura o ang 5 dakilang santo, lahat sila ay itinuturing na muling isinilang sa nirvana, at lahat sila ay nasa tuktok. Sa ibabaw, ang 5 dakilang santo ay may kalamangan, ngunit hindi pa rin madaling patayin ang dakilang Asura na ito. Mas mabuti na ang banal na Panginoon ay manood sa gilid. Magiging mabuti para sa hinaharap na maunawaan ang kapangyarihan ng pakikipaglaban ng Asura sa lalong madaling panahon. Ang dakilang Asura na ito ay malinaw na muling isinilang sa pamamagitan ng paghiram ng katawan, at ang kanyang lakas sa paglilinang ay lubhang hamina, ngunit hindi ito dapat maliitin. Talagang hindi madali para sa 5 dakilang santo na ibagsak siya. Medyo nag-alala si Yang Yian kay Xiao Fengwang at sa iba pa nang marinig niya ito, kaya nagtanong siya, malalagay ba sila sa panganib? Kung may panganib, hindi siya handang manood ng palabas at kumilos. Mahirap sabihin sa ngayon. Kung tutuusin, ang 5 dakilang santo ay muling isinilang sa nirvana at hindi pa nakabalik sa tuktok. At tila maliban sa dakilang San Hanyuan, ang 4 na iba pang mga santo ay tila hindi pamilyar sa magic ng labanan, ngunit pagkatapos ng lahat, sila ay mga katawan ng mga banal na hayop, kaya sa tingin ko ay hindi sila magdurusa. Sabi ni Ling Yi. Matapos marinig ito, hindi na nagtanong pa si Yang Yian, ngunit nanatili lamang ang kanyang mga mata sa larangan ng digmaan. Kung hindi tama ang sitwasyon, kikilos siya anumang oras. At naniniwala siyang hindi tatayo si Ling Yi. Tila sina Ling Yi at Xiao Fengwang at ang iba pa ay matandang kakilala. Kabanata 386 na may isang mas makapangyarihan kaysa sa dakilang Asura. Sa katunayan, takot na takot ngayon si Yang Yian na si Xiao Fengwang at ang iba pa ay nagbago at hindi na siya nakilala. Ayon kay Ling Yi, si Xiao Fengwang at ang iba pa ay 5 sa 10 dakilang santo sa ilalim ng banal na emperador. Kung bibilangin mo sila sa ganitong paraan, mayroon pang 5 dakilang santo. Huwag hayaan silang lahat ay may kaugnayan sa kanya. Medyo natakot talaga siya. Ayaw niyang maging monarch ang mga dating partner niya. Gayunpaman, alam din ni Yang Yian na hindi na kailangang mag-alala ngayon. Ang lahat ay kailangang maghintay hanggang matapos ang laban. Alam niyang tama si Ling Yi tungkol sa isang bagay, iyon ay, ang panunood sa labanang ito sa pagitan ng malalakas na lalaki ay isang magandang bagay para sa kanya, lalo na ang kapangyarihang lumaban ng dakilang Asura, na napakahalaga. Maaapektuhan nito ang mga hinaing sa pagitan niya at ng Asura clan sa hinaharap. Aminin man niya o hindi, mula sa sandaling nakuha niya ang Changsan, inaako na niya ang responsibilidad na protektahan ang Divine Realm at maging ang Free Realm sa hinaharap.
Ang Azuri Area IE ay hindi isang nilalang mula sa Three Realms, ito ay isang nilalang mula sa Fourth Realm, na ganap na naiiba sa mga nilalang mula sa Three Realm. Sila ay kabilang sa lahi na sumalakay sa God Realm. Dapat magkaiba ang puso ng mga hindi kulahi. Ang pangungusap na ito ay angkop din para sa God Realm. Ang angka ng Shearer ay nagdudulot lamang ng pagkawasak at pagpatay sa God Realm, at walang kapayapaan. Sila ay mga mortal na kaaway, at hindi sila mga nilalang na ipinanganak sa parehong ilusyon. Ayon kay Lingyi, ang angka ng Shearer ay kumikilos laban sa kalooban ng langit, at hindi sila pinahihintulutan ng langit. Sino itong langit? Ito ay ang banal na emperador. Bagamat hindi niya maisip ang relasyon niya at ng banal na emperador noon, napatunayan ng mga katotohanan na dapat silang magkaroon ng malalim na koneksyon. Hindi niya matatakasan ang responsibilidad na ito, at walang paraan para makatakas. Masasabi pa nga na hindi siya makakatakas para kay Liu Lingling, dahil si Liu Lingling ay nasa Netherworld. Ang pagkilala sa iyong sarili at sa kalaban ay titiyakin ang tagumpay sa 100 laban. Napakahalaga na maunawaan ang kapangyarihan ng Shearer sa lalong madaling panahon. Ngayon ay tila ang Shearer ay puno ng dugo at ito ay lubhang nakakatakot, at Xiao Fengwang at ang iba pa ay ginamit din ang kanilang likas na pag-atake. Halimbawa, si Xiao Fengwang ay nagbuga ng apoy. Sa kanyang orihinal na estado, ang kanyang buong katawan ay nag-aapoy sa apoy, at ang apoy na kanyang inilabas ay pawang pula at puti. Malinaw na ang apoy ni Xiao Fengwang ay umunlad sa napakataas na antas. Ngunit hindi pa rin ito nagdulot ng malaking pinsala sa Great Azura, na lahat ay naharang ng liwanag ng dugo. Si Daor ay kumikislap sa pagitan ng mga paggalaw, at sa bawat oras na ang mga matutulis na kuko ay dumaan sa dakilang Azura, isang bitik sa kawalan ng lilito. Makikita na ang kapangyarihan ng mga kuko ni Daor ngayon ay ganap na iba sa dati. Ang bawat pag-atake ng Daor ay maaaring tumpak na umatake sa katawan ng Great Azura at mag-iwan ng peklat sa katawan ng Great Azura, ngunit tila hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa Great Azura. Bukod dito, malinaw na nakikita ni Yang Yian na ang mga peklat sa katawan ng dakilang Azura na kinamot ni Daor ay otomatikong naayos sa isang kisap mata, at higit sa lahat ang dakilang Azura ay sumigaw sa sakit. Ang gayong malakas na kakayahan sa pag-aayos ay abnormal. Hindi maiwasan ni Yang Yian ang manginig sa kanyang puso nang makita niya ito. Ang malakas na katawan ng dakilang Azura ay higit pa sa antas ng mga Diyos ng antas ng hidaw. Tinanong niya ang kanyang sarili sa kanyang puso na ang kanyang pisikal na lakas ay hindi makakamit ang kakayahang mag-ayos ng mabilis pagkatapos ng naturang pinsala. Ito lamang ang nagpatunay na ang lakas ng dakilang Azura ay talagang hindi simple. Ipinakita pa rin ng Cloud Thunder Beast ang talento nito. Ang buong katawan ay puno ng kulog at kidlat. Ang napakalalim na lilang kulog at kidlat ay sumabog mula sa anggulo ng tuktok ng ulo at maaaring bumuo ng isang makapal na tangke ng tubig. Bawat malakas na kulog at kidlat ay ibinalot sa malaking Shearer, ngunit ginawa lamang nitong manginig ang buong Shearer, na tila hindi masakit. Bilang karagdagan, nagkaroon ng pag-atake ng Unicorn Beast, ang Guya. Sa ilalim ng Daggendong, naramdaman nila ang Daggendong ng Unicorn mula sa malayo. Ito ay malinaw na isang malakas na pag-atake ng kaluluwa. Bukod dito, ang buong katawan ng Unicorn ay sumambulat ng makulay na banal na liwanag, na sunod-sunod na tumama sa malaking Shearer. Gayunpaman, talagang nilabanan ito ng malaking Shearer, ngunit mukhang medyo mahirap. Sa mga mata ni Yang Yian, ang Guya ng taon ay talagang lumaki. Ang momentum ay tila ang pinakamalakas sa mga maliliit na phoenix. Sa wakas, ito ay ang matandang immortal na kuneho. Kahit na siya ay isang kuneho, ang matandang ito ay nakikipaglaban sa malapit na labanan. Ang bawat suntok ay maaaring mahulog sa malaking Shearer, na gumagawa ng isang mapurol na tunog. Ito, ginawa rin ang malaking Shearer retreat sa bawat oras. Ngunit kahit na ganoon, ang Azura na ito ay tila hindi nakatanggap ng maraming pinsala. Tila ang Azura ay passive na binugbog. Sa katunayan, hindi inisip ni Yang Yian na nasaktan ng Azura. Ungol. Sa isang tiyak na sandali, ang Azura ay umungal. Umakyat ang dugo sa langit. Ngunit pagkatapos ay ang Azura ay lumago ng isang pares ng mga pakpak ng laman. Hindi pa ito tapos. 3 ulo at 6 na braso ang lumaki pagkatapos. Agad na tumaas ang taas niya hanggang sa taas ng kamao. Naghihintay kang mamatay. Ang Azura ay umungal. Sa sandaling ito, nagsimula siyang lumaban. Napakalakas din ng aura niya. Sa ilang sandali, naramdaman ni Yang Yian ang palpitations. Sinabi ni Lingyi sa malalim na tinig sa oras na ito, Saint Lord, maghanda sa pag-atake. Ang lakas ng pagkakatawang tao ng Azura ay tumaas ng husto. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na siya ay direktang umabot sa punto ng pagkakaisa sa tao. Maliban sa dakilang San Hanyuan, ang iba pang 4 sa 5 santo ay maaaring hindi makayanan ang pag-atake ng Azura sa kanyang marahas na kalagayan. Well, you should also prepare. Gusto ko talagang malaman kung gaano kakalakas. Tumango si Yang Yian at sinabi. Alam na tuwirang sinabi ni Lingyi, bigo ko ang banal na Panginoon. Hindi ko ito magagawa sa ngayon, at hindi ko ito gagawin. Dahil dito natigilan si Yang Yian, at nagalit siya. Kung hindi mo kaya, ano pa ang silbi ko sa iyo?
Nagpipigil ng galit, nagtanong siya, bakit hindi mo magawa? Nakatitig kay Ling Yi, hindi mabait ang mga mata ni Yang Yian. Nangangahulugan ito na hindi mo ito magagawa nang hindi nagbibigay sa akin ng isang makatwirang dahilan. Mukhang matagal nang pinaghandaan si Ling Yi. Hindi niya kailangang magmadali at tumalon mula sa balikat ni Yang Yian. Siya ay naging maringal na nasa katanghaliang gulang na lalaki noon at nagsabi, talagang ilalantad ko ang aking hininga sa sandaling kumilos ako. Ang dakilang Shire ng angka ng Shire na sumunod sa hari ng Shire upang lumaban sa nakaraan, hindi lamang ang dakilang Shire sa harap ko, kundi maging ang mga Shire na mas malakas kaysa sa kanya ay umiiral. Ngayon na lumitaw ang isang mahusay na Shire, sa palagay ko marami pang nakakatakot na Shire ang muling nabuhay sa God Realm. Kung maramdaman nila ang hininga ko, siguradong hahabulin nila ako. Sa oras na iyon, sa iyong kasalukuyang lakas at kapangyarihan, ang banal na Panginoon, maaaring hindi ito isang magandang bagay, kaya hindi ko ito magagawa, hindi bababa sa ngayon. Ang dahilan na ito ay makatwiran. Ngunit ang puso ni Yang Yian ay nanginig nang marinig niya ito. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay walang kamalay-malay at sinabi niya, okay, kung gayon mas mabuting huwag mo itong gawin, ako mismo ang gagawa. Ang isang dakilang Azura ay mukhang napakahirap pakitunguhan, at talagang sinabi ni Ling Yi na mayroong isang mas makapangyarihang Azura. Ito ay hindi magandang bagay. Boom! Ungol. Tumili. Sa sandaling ito, sa isang malakas na ingay, narinig ni Yang Yiyo ang mahabang alulong ni Dower at ng maliit na Phoenix. Siya. Tumingin ng mabilis, nalaman lamang na si Dower at ang maliit na Phoenix ay lumipad pabalik sa parehong oras, at ang langit ay duguan na parang ulan. Pumunta ka. Sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay hindi na nang-ahas na manood pa, ang sitwasyon ay nagsimulang bumaliktad, at pagkatapos ang dakilang Azure ay mag-transform sa isang 3 ulo at 6 na armadong nilalang na may lumalaking mga pakpak, ito ay malinaw na siya ang may kapangyarihan. Sa isang suntok, parehong nasugatan ang maliit na Phoenix at Dower. Kabanata 3087 Isang puno ng dugo. Ang pagsabog ng Great Azura ay nagdulot ng paglipad pabalik ng Little Phoenix at Dower. Hindi nakatiis na panuurin ni Yang Yiyo at naging balisa. Siya ay sumugod kasama sina Sister Mei, Guan Xingang, at ang natitirang 9 na banal na espiritu ng demonyo. Si Xiao Ba at ang iba pang 10 banal na espiritu ng demonyo ay hinanap si Xiong Huan at hindi pa sila bumabalik. Pero hindi mahalaga. Gaano man kalakas ang dakilang Azura, iisa lamang siya, at magiging iba ito kung pupunta siya upang suportahan ang Little Phoenix at ang iba pa. Bukod. Nakita rin ni Yang Yiyo ang lakas ng pakikipaglaban ng Little Phoenix at ng iba pa. Lahat sila ay may lakas ng 3 antas ng hidaw. Mabilis silang lumaki nitong mga nakaraang taon. Ngayon ay tila hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Masasabing nalampasan pa siya ng paglaki ng Little Phoenix at Dower. Talagang napakagaan ng loob ni Yang Yiyo tungkol dito. Sa kanyang puso, si Dower at Little Phoenix ay palaging magkamag-anak. Not to mention Dower, noong ikaw ang unang sumunod sa kanya, nandoon din si Hao Dudo. Ngunit hindi niya ito nakita sa pagkakataong ito, at medyo nadismaya siya. Inilabas niya ang maliit na Phoenix mula sa Mountain and Sea Realm, kinilala siya bilang kanyang kapatid, at pinangalanan itong Yang Shanhong. Sa wakas, ang Guya at ang Cloud Thunder Beast ay pangalawa kay Yang, ngunit sila rin ay itinuring na kanyang mga kaibigan. Kaya masaya si Yang Yian na makita ang kanilang paglaki. Ito ay isang magandang bagay. Maraming tao at bagay ang kailangan niyang tanungin kay Rabbit Lord at sa maliit na Phoenix. Ngunit ngayon, tila ang maliit na Phoenix at ang iba pa ay hindi maaaring talunin ang malaking Shire na ito ng ilang sandali. Sa oras na ito, natural na kailangan niyang kumilos. Sa totoo lang, tiwala na siyang sa sarili niyang lakas ngayon, lalo na pagkatapos niyang linangin ang unang palad ng makalangit na parusa, umaapaw ang kanyang panloob na tiwala sa sarili. Tinansya niya para sa kanyang sarili na kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay ang 3 antas ng hidaw sa ibabaw, ang kanyang tunay na lakas ay natural na higit pa sa 3 antas ng hidaw. Sabik siyang sumubok laban sa malaking Shire na ito at gustong lumaban. Sa isang whoosh, unang sumugod si Yang Yian. Sa oras na ito, natuklasan din ng maliit na Phoenix at ng iba pa sa bukid si Yang Yian. Kuya, kuya. Si Dower at ang maliit na Phoenix ay nagsalita sa wika ng tao, sumisigaw sa sobrang excited na tono. Nang marinig ni Yang Yian ang kanilang mga sigaw, namula ang kanyang mga mata sa sandaling iyon. Siya ay lubos na gumaan at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Buti na lang, hindi sila nagbago at naaalala pa rin siya. Ito ang tawag ni Kuya. Naglalaman ng maraming emosyon. Lumutang si Yang Yian sa hangin, ngumiti sa kanila na may pulang mata, okay, lumaki na kayong lahat. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, harapin muna ang kaaway at pagkatapos ay gunitain ang nakaraan. Shi. Nagpakawala ng mahaba at labis na masayang sigaw sina Dower at Xiao Fengwang. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay nakita na rin nila ang kanilang kapatid. Habang tumatagal, mas namimiss nila ang kapatid nila. Sa wakas, nagkita na rin sila. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Xiao Fengwang at Dower, ngunit ito ay mga luha ng kagalakan. Sa mahabang sigaw, lumipad sila at pinalibutan si Yang Yian.
Tara na, itumba muna natin itong Dasholuo. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Ang paggunita sa nakaraan ay isinasantabi kapag kaharap ang isang malakas na kaaway. Bukod dito, napakagaan ng pakiramdam ni Yang Yian sa sandaling ito. Hindi nagbago sina Xiao Fengwang at Daoer, na nagpasaya sa kanya. Guro. Ang guya at ang ulap-kulog na hayop ay sumigaw din. Tumawa si Yang Yiyo, mabuti, magaling kayong lahat. Tanging ang kuneho lamang ang nakakita kay Yang Yiyo, at siya ay bamulong habang nakikipaglaban sa malaking shear at nagmura, anak, bakit hindi ka pumunta para tumulong? Darating ako, tugon ni Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, lumipad siya patungo sa malaking shear, umuungal, pinarurusahan ng langit ang lahat ng bagay. Sa isang palad, ang banal na liwanag ay maliwanag, at ang aura sa loob ng libo-libong metro ng buong mundo ay nayanig. Mula sa mahigit 20 metro ang layo, tinamaan niya ng isang palad ang malaking shear. Boom! Ang palad niyang ay talagang nanginginig at malakas. Isang malaking gintong palad ang dumiretso sa malaking shear. Sa sandaling ito, ang Rabbit Lord, na nakikipagpunyagi sa Great Azura, ay nakita ang palad na ito at sumigaw, "Fuck, heavenly punishment Pom, ikaw na munting bastard ay hindi man lang kumusta." Nagmura ang Rabbit Lord, ngunit pagkatapos ng biglang pag-atake sa Great Azura, tinapakan niya ang kanyang mga paa at tumalbog na parang bola ng kanyan, at mabilis na umiwas. Bang! Ungol, Halos sa sandaling umalis ang Rabbit Lord, hinampas ni Yang Yiyo ang dakilang Azura gamit ang palad na ito, at ang dakilang Azura ay sumigaw. Nakasilaw ang gintong liwanag. Ang Rabbit Lord ay nagtago ng 12 metro ang layo, ang kanyang mukha ay medyo namutla, at siya ay bamulong sa kanyang sarili, ang mabahong batang lalaki ay talagang. Parang may nakumpirma sa kanyang mga sinabi, at mukhang natatakot siya. Matapos mapanood ang dakilang Azura na hinampas ng palad ni Yang Yiyo sa lupa, labis na natuwa si Rabbit Lord na mabilis siyang tumakbo, kung hindi ay maaapektuhan din siya. Pinandilatan niya si Yang Yiyo. Ngunit walang oras siyang para bigyang pansin ang ekspresyon ng Rabbit Lord sa sandaling ito. Sa katunayan, sinadya niya ito ngayon, dahil hindi siya nasisiyahan sa pag-alis ni Rabbit Lord kay Sister May at Little Phoenix. Ang punto ay talagang pinahirapan ng matandang kuneho ang kanyang babae. Ang palad na ito ay para gumanti kay Rabbit Lord. Siyempre, alam niyang hindi talaga tatamaan si Rabbit Lord. Sa karamihan, makakaapekto ito sa kanya, at walang seryosong mangyayari. Sa sandaling ito, direktang hinampas niya ang Great Azura sa lupa gamit ang isang palad, at hindi huminto. Handa siyang hampasin muli ito, upang patayin ang dakilang Azura. Ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, ang Little Phoenix, Daoer, at ang guya na ulap ng kulog na hayop ay sumunod na malapit at inatake ang dakilang Azura. Ang apoy ng maliit na phoenix at ang mga matutulis na kuko ni Daoer ay nagbuga ng nakasisilaw na liwanag at kumaway palayo, tulad ng matalim na talam, at ang guya ay umungal at naglalabas ng makukulay na halos, at ang kidlat ay sumabog mula sa sungay ng ulap ng kulog na hayop. Binati nilang lahat ang lugar kung nasaan ang malaking shear. Ang apat na maliliit na phoenix ay napakataset, at tila hindi ito ang unang pagkakataon na nagtulungan sila sa labanan. Kaya tumigil si Yang Yiyo. Alam niyang kahit hindi mamatay ang malaking shear ay halos ganoon din. Isang malaking hukay ang lumitaw kung saan naroroon ang malaking shear, at ang iba't ibang mga aura ng enerhiya ay walang kabuluhan, lumilipad ang alikabok, at walang paggalaw ng ilang sandali. Lahat ay nasuspine sa ere, nakatingin sa lugar kung saan naroon ang malaking shear. Oras na para makita kung gaano kalakas ang malaking shear na ito. Anyway, ang palad ni Yang Yiyo sa ika-8 star compass ay si Ji Wumang, na nasa ika-3 antas ng pinagsamang Dao, sa ilang segundo. At ngayon pagkatapos na tamaan ng malaking shear, ang apat na maliliit na phoenix ay sumunod na malapit at binati siya. Kahit na hindi siya namatay, natatakot ako na hindi siya mabubuhay, hindi ba? Ayon sa mga salita ni Lingyi dati, ang dakilang shear ay hindi pa umabot sa antas ng santo, at higit sa lahat ay mayroon siyang lakas ng ika-5 antas ng hidaw. Naniniwala si Yang Yiyo na hanggat wala pa siya sa saint level, siya, ang Great Shear, ay matatapos sa ilalim ng wave of attack na ito. Nakatitig ang lahat sa ibaba ng hindi nagpapahinga. Pagkaraan ng ilang minuto, nawala ang walang habas na enerhiya at alikabok. Isang malaking hukay na mahigit 10 metro ang lumitaw sa paningin, at sa hukay, ang figure ng dakilang shear ay hindi makita, ngunit mayroong isang malaking pool ng dugo. Patay! Ungol ni Yang Yiyo. Ngunit lumapit si Lingyi at sinabing, hindi pa ito patay. Ang angka ng shear ay nakabatay sa dugo. Hanggat may isang patak ng dugo, maaari silang maipanganak muli. Humanap ng paraan upang pinuin ang pool ng dugo na ito upang tunay na maalis, ngunit hindi ito ganap. Kabanata 3088 naging medyo mataba si Daoer. Hindi talaga. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yang Yiyo kay Lingyi. Sinabi ni Lingyi, nakatingin ka ngayon sa isang pool ng dugo. Totoong pinatay si Dasholuo. Tama ang nakikita mo. Tama rin na sabihing patay na siya, ngunit hindi ito ganap. Sinabi ko na rin ang dahilan. Ito ang angka ng shear, ipinanganak sa Netherworld Blood Sea. Ang isang patak ng dugo ay maaaring ipanganak muli.
Hanggat mayroong kahit isang patak ng dugo, ang The Shearer na ito ay maaaring muling mabuhay, at maging ang lahat ng angka ng Shearer ay maaaring mabuhay muli, kahit na ito ay isang patak lamang ng dugo. Ito rin ang nakakatakot tungkol sa angka ng Shearer. Ang kanilang diwa ay dugo, at wala silang kaluluwa. Marahil ay may kaluluwa sila, ngunit tiyak na iba ito sa atin, at hindi natin ito mahanap. Ito rin ang pagkakaiba ng ating tatlong kaharian sa kanyang ikaapat na kaharian. Ito ang nakakatakot sa angka ng Shearer. Siyempre, ang pagbugbog sa isang pool ng dugo ay dapat na isang presyo na babayaran. Tiyak na imposibleng makabawi sa maikling panahon. Kung mas mataas ang antas ng Shearer, mas mabilis ang oras ng pagbawi, at kabaliktaran. Bahagyang naunawaan ni Yang Yian, pinag-isipan ito at sinabi, sa madaling salita, ang malaking Shearer na ito ay pinatay natin ngayon, ngunit masasabi rin na hindi siya patay, at masasabi pa nga na siya ay nakatakas. Dahil hanggat may patak ng dugo, maaari siyang bumalik muli, ngunit kailangan lang ng oras para makabawi. Tama ba ako? Oo, mukhang isang pool ng dugo, ngunit hindi siya patay. Isang patak lang ng dugo ang tatakas niya. Iba ang kamalayan ng angka ng Shearer kaysa sa mga nilalang sa ating tatlong kaharian. Maaari itong pumasok sa mga patak ng dugo. Kaya hindi mo alam kung saan siya pupunta. Sa sobrang dami ng dugo, maaaring hindi siya nakatakas. Nakatago pa rin siya sa isa sa mga patak ng dugo. Iyon ang dahilan kung bakit iminumungkahi kong humanap ng paraan para maalis ang malaking pool na ito ng dugo. Maaari din itong ituring bilang isang pagtatapos na suntok. Kung ang kamalayan ng malaking Shearer ay nagtatago sa isa sa mga patak ng dugo, maaari siyang patayin. Kahit na walang kamalayan, ito ay isang ginhawa. Sabi ni Ling Yi. Iyan ang akma. Tumanggo si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, tiningnan niya ang dugo sa malaking hukay sa ibaba at sinabi, hayaan mo muna akong suriin kung may anumang kamalayan sa pool ng dugo na ito. Pagkatapos sabihin iyon, nawala ang kamalayan ni Yang Yiyo. Sa lakas ng kanyang kasalukuyang kamalayan, kahit na gumalaw ang isang maliit na butil ng alikabok, huwag mong isipin na itago ito sa kanya, dahil pagkatapos niyang makuha ang Changsan, nalaman niyang ang kanyang kamalayan ay nasublimate ng isang lukso, at hindi man lang ito matatawag na kamalayan. Anyway, ito ay napakatalas at mataas na antas. Siya mismo ay hindi alam kung anong level na siya ngayon. Matapos ang pag-scan gamit ang kanyang espiritual na kahulugan, si Yang Yian ay halos hamukay ng malalim sa lupa upang suriin, ngunit wala siyang nakitang anumang pagbabago-bago ng kamalayan. Alam niyang nakatakas ang dakilang Azure, tama ba? Binawi ni Yang Yian ang kanyang espiritual na pakiramdam, sinabi ni Yang Yian sa maliit na phoenix, Shanhong, sunugin mo itong pool ng dugo. Okay, kuya. Sumagot ang maliit na phoenix habang lumulutang sa hangin, pinapakpak ang mga pakpak nito, at naglalabas ng agos ng apoy sa malaking hukay sa ibaba. Boom! Nasusunog agad ang buong malaking hukay. Dahil sa malakas na temperatura, hindi napigilan ni Yang Yian na gamitin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para lumaban. Sa isang iglap, ang dugo sa buong malaking hukay ay sinunog ng maliit na phoenix, lahat ay sumangga ng walang natitira na mantsa ng dugo. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang maliit na phoenix at Dower ay kumikislap na may banal na liwanag ng sunod-sunod, at bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Ang maliit na phoenix ay lumaki, nagbagong anyo sa isang batang babae mga 18 o 19 na taong gulang, nakatayong matangkad at maganda, nakadamit sa isang maapoy na pulang damit, marangal at nagninangas, hindi na ang batang siya noon. Sa wakas siya ay lumaki, isang may sapat na gulang na banal na ibon na phoenix, ang hari ng lahat ng mga ibon. Si Dower ay katulad ng dati, mukhang mas malaki ng kaunti kaysa sa isang pusa, na may gintong buhok sa buong katawan. Siya ay naging isang gininto ang liwanag at diretsyong lumipad sa mga bisig ni Yang Yian. Kuya, miss na kita. Pagkasabi nito, lumipad siya sa mga bisig ni Yang Yian. Tumutulo ang mga luha mula sa kanyang madilim, maliwanag at masiglang malalaking mata. Kuya. Inihagis din ng maliit na phoenix ang sarili sa mga bisig ni Yang Yian. Tapos na ang labanan, at sa wakas ay naipahayag na nila ang kanilang pagmamahal. Hinawakan ni Yang Yian si Dower sa kanyang mga bisig at hinawakan ang maliit na phoenix sa kanyang palso. Excited din siya at namumula ang mata niya. Okay, sige, miss na din kita. Halos 30,000 taon na silang hindi nagkita, pero sa totoo lang, walang araw na hindi niya sila nami-miss. Palagi siyang may mabait na pagiging ama kay Dower, at kinilala niya ang maliit na phoenix bilang kanyang kapatid. Ngayon ay maaaring direktang makipag-usap si Dower nang hindi nakikipag-usap sa kanyang isipan, na nangangahulugan na si Dower ay naging mas malakas, at nakita niya nga ang banal na kapangyarihan ni Dower dati. Hindi pa banggitin ang maliit na phoenix, malamang na walang ibang pang-adultong divine bird phoenix sa buong God Realm. Guro. Sa oras na ito, ang mga tinig ng guya at ang ulap ng kulog na hayop ay tumunog. Inaliw ni Yang Yian sina Dower at Little Phoenix, at nang lingunin niya, nakita niya ang dalawang teenager na mga 14 o 15 taong gulang, ang isa ay berde at ang isa ay kulay lila. Ikaw, isa kang guya. Tiningnan ni Yang Yian ang binata na nakaberde at sinabi. Oo, ako ang guya, guro. Medyo nahihiya ang binata na naging tao pero napakagwapo. Ikaw ang Cloud Thunder Beast, tama ba? Tiningnan ni Yang Yian ang binata na naka-purple.
Young Master, may pangalan ako, pwede mo akong tawaging Cloud Thunder. Ang binata na naging Cloud Thunder Beast ay medyo hindi nasiyahan sa pagtawag ni Yang Yian sa kanya na Cloud Thunder Beast. Noong ang batang ito ay nasa mundo ng engkanto, siya ang battle pet ni Master Yun Changxi, at ngayon ay hindi mali na tawagin si Yang Yian bilang Young Master. Haha, okay, Little Cloud Thunder na lang ang itatawag ko sa'yo. Tiningnan ni Yang Yian ang batang ito at nakitang siya ay isang masiglang tao. Sa oras na ito, ang Cloud Thunder Beast ay tumingin kay Daor, na nakakulong sa mga bisig ni Yang Yian na parang kuting, at naguguluhan na sinabi, Hoy, Boss Daor, lahat ay maaaring mag-transform sa isang tao, bakit hindi ka pa maging tao? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, tumingin si Yang Yian kay Daor sa kanyang mga bisig. Sa sandaling ito, ang maliit na phoenix at ang guya sa tabi niya ay may kakaibang ekspresyon at hindi mapigil ang matawa. Siyempre, ang maliit na phoenix lamang ang tumawa ng malakas, at ang guya ay kinagat ang kanyang mga labi upang pigilan ang kanyang pagtawa. Tila nahihirapan siyang magpigil. Kaya siyang, maaari kang mag-transform sa isang pagkakatawang tao, akala ko hindi mo magagawa. Magbago ng mabilis at hayaan ang iyong kapatid na makita kung ano ang hitsura mo pagkatapos mong mag-transform. Gusto pa rin ni Yang Yian na tawagan si Daor sa kanyang pangalang Xiang. Noong una, naisip niya na si Daor ay hindi maaaring mag-transform sa isang pagkakatawang tao at hindi nilinang ang isang katawan ng tao. Ipinaalam nito kay Yunlei Beast na si Daor ay maaaring mag-transform bilang isang tao ngayon pagkatapos marinig ang kanyang sinabi. Ngunit sa pagtingin sa mga ngiti ng maliit na phoenix at ng guya, siya ay medyo nalilito. Hindi kaya kumpleto ang pagkakatawang tao ni Daor. Magiging half-human, half-demon lang ba siya? Kahit ganun, wala lang. Maraming mga demonyo ang sadyang pananatilihin ang kanilang kalahating demonyong mga katawan pagkatapos nilang linangin hanggang sa punto ng pagkakatawang tao. Ang Daor ay isang lumilipad na banal na mink, na espesyal sa sarili nito. Ang ilang mga banal na hayop na may pambihirang mga bloodline ay nagkatawang tao ng huli, o kahit na hindi kailanman nagkatawang tao bilang mga tao sa kanilang buhay. Wala namang kakaiba. Ngunit kung makakatawang tao si Daor, talagang curious si Yang Yiu at gustong makita kung ano ang magiging hitsura ni Daor. Xiao Lizi, tumahimik ka. Tumanggo si Daor. Umikot ang huli at nagtago sa likod ni Niu Duzi. Lalong naging curious si Yang Yiu. Tila ayaw ni Daor na makita ng iba ang kanyang katawan ng tao. Daor, mag-transform ka agad para makita ko, may mali ba? Ang unang reaksyon ni Yang Yiu ay may problema si Daor sa kanyang cultivation. Nag-aalala siya. Bumagsak si Daor mula sa mga bisig ni Yang Yian at nahihiyang sinabi, Kuya. Huwag na nating tingnan, walang problema. Just do it if I ask you to transform. What's the point of talking? Bilasan mo. Hinayla niyang ang kanyang mukha, at nawala ang galit ni Daor. Hinayla niya ang kanyang ulo at sinabing, okay. Pagkatapos niyang magsalita, kumislap ng gintong liwanag ang buong katawan ni Daor. Ang susunod na sandali. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yian. Pagkaraan ng ilang sandali, ito ay Puff, wow hahaha. Hindi talaga mapigilan niyang namatawa. Ngayon ay naunawaan na niya sa wakas kung bakit tumawa ang maliit na phoenix at pinipigilan ng guya ang kanyang pagtawa. Matapos makita ang pagbabagong anyo ni Daor, natatakot akong may tumawa. Dahil sa sandaling ito, si Daor ay naging isang maliit na batang lalaki na may edad 12 o 13 taong gulang, na may blonde na buhok, bilog at itim na mga mata, isang bilog na mukha na puno ng laman, at blonde ang buhok. Nakasuot siya ng masikip na damit na ginto, at nakalabas ang kanyang tiyan. Ang susi ay hindi siya matangkad, 1.12 meters lang, parang maliit na bola. Ang gininto ang buhok ay mahaba, ngunit ito ay nakatali sa dalawang maliit na nakapusod, na nagmistula sa kanya ng isang mabilog na bersyon ng Neza. Ayos lang kung lalaki siya, pero babae si Daor, kaya medyo kakaiba ang itsura niya. Ito ay totoo lalo na kapag walang pinsala ng walang paghahambing. Ang maliit na phoenix ay kaaya-aya at eleganteng, tulad ng isang Diyos na babae. Ang guya at ang Cloud Thunder Beast ay matikas din, ngunit ang Daor ay isang mabilog na maliit na bola, isang polarized na kaibahan. Kuya, ikaw. Bawal kang pagtawanan ako, nakita ni Daor si Yang Yiu na tumatawa, at agad na umiyak. Okay, sige, kuya, hindi ako tatawa, haha, hindi na ako tatawa, haha. Tinatawa pa rin, tinadyakan ni Daor ang kanyang mga paa sa galit, at sa sumunod na sandali ay napaluha siya. Wow, pinagtawanan ninyo ako. Umiiyak si Daor at naging orihinal na anyo na may kislap ng gintong liwanag. Nang makitang umiiyak si Daor, huminto si Yang Yian sa pagsasalita, lumapit at niyakap siya sa kanyang mga bisig, at inaliw siya, okay, Xiang, huwag kang umiyak, mali si kuya, ipinapangako kung hindi ako tatawa sa hinaharap, kahit gaano ka kataba, naku, hindi, kung ano ka, mamahalin ka ng kapatid at mamahalin ka pa rin. Talaga? Tanong ni Daor, kailan ka nagsinungaling si kuya? Siyempre totoo, kapag nagsinungaling ako, parurusahan ako ng langit. Sumpa ni Yang Yian. Huwag mong sabihin, hindi na ako galit.
Ang maliit na paa ni Daor ay nakaharang sa bibig ni Yang Yian nang siya ay magmumura. Talagang totoo iyon, sa katunayan, gustong-gusto ng kapatid ang iyong pangdudo na hitsura, ito ay mabuti, maaari kang mag-transform sa isang tao, ibig sabihin ay lumaki na ang aking siyang-siyang, ito ay isang magandang bagay. Seryosong sabi ni Yang Yian kay Daor. Oh, hanggat gusto mo ito, kung gayon. Pagkatapos ay iingatan ko ang aking katawan ng tao sa hinaharap. Bulong ni Daor. Okay, kahit ano ay maayos. Ngumiti si Yang Yian at sa wakas ay inaliw si Daor. Sa katunayan, nang maingat niyang pagmasdan, nalaman niyang tumaba nga si Daor. Nang hawakan niya ang katawan nito ay naramdaman niyang puno ito ng laman. Iniisip niya kung may nangyaring mali sa paglilinang ni Daor. Hindi siya dapat mataba. Dapat niyang tanungin si Lord Rabbit. Sa sumunod na sandali, tumalon si Daor sa lupa at nabawi ang kanyang mabilog na anyo ng tao. At sa wakas ay lumingon si Yang Yiu para hanapin ang matandang lalaki, si Lord Rabbit. Kanina lang niya naaalala si Daor at ang iba pa, ngunit hindi niya pinuntahan si Lord Rabbit. Ngayon siya ay dapat pumunta at kumusta. Sa totoo lang, nagpapasalamat siya kay Lord Rabbit sa kanyang puso. Ito ay malinaw na si Lord Rabbit ay dapat na naglagay ng maraming pagsisikap sa paglaki ng mga maliliit na phoenix. Pagtingala, si Lord Rabbit ay nasa isang bato sa hindi kalayuan, nag-transform sa matandang lalaking nakilala niya sa simula, may hawak na alak na lang sa kanyang kamay at umiinom. Itinaas ni Yang Yiu ang kanyang paa at naglakad patungo kay Lord Rabbit. Kabanata 3089, Tatlong buhay ng muling kapanganakan. Tumingin si Lord Rabbit kay Yang Yiu na paparating, kalahating nakahiga sa malaking bato, nakangiti, may kasiyahan sa kanyang mga mata, tulad ng isang elder na nakatingin sa isang nakababatang henerasyon. Si Yang Yiu ay may masalimuot na pakiramdam kay Lord Rabbit. Si Lord Rabbit ang nagligtas sa kanya noong una niyang nakilala si Lord Rabbit, at si Lord Rabbit ang nagdala sa kanya sa mundo ng Chenkun Temple at nagmana ng Chenkun Temple, nakatumbas ng pagkakaroon ng sarili niyang pundasyon sa God Realm. Noong panahong iyon, si Lord Rabbit ang Supreme Primordial Master ng mundo ng Chenkun Temple, ang pangalawang pinakamakapangyarihang nilalang sa ilalim ng upuan ni Emperor Chenkun, at si Lord Rabbit ang humiling sa kanya na pumunta sa Eternal God Realm para magsanay at lumaki. Nang maglaon, nang bumalik siya mula sa Eternal God Realm, narinig niya na kinuha ni Lord Rabbit ang maliit na phoenix at iba pang mga divine beast at ang mga high-level na demonyo at mga engkanto na umakyat mula sa mundo ng engkanto patungo sa God's Realm para magsanay. Ito ay hindi. Hanggang ngayon nagkita sila. Pero, ito ay naging halos 30,000 taon na silang nagkita muli. May ibang pagkakakilanlan si Lord Rabbit. Ayon kay Ling Yi, si Lord Rabbit ay ang dakilang santo ng Hanyuan, isa sa 10 dakilang santo sa ilalim ng Holy Heavenly Emperor, at isang dakilang santo sa ilalim ng Holy Heavenly Emperor kasama ang Little Phoenix, Daor, Niuduzi, at Yunli Beast. Dahil sa pagbabagong ito ng pagkakakilanlan, medyo hindi komportable si Yang Yiu. Ngunit sa huling pagsusuri, kailangan niyang pasalamatan si Lord Rabbit. Dahil tinulungan siya nito sa lahat ng paraan. Pinalaki rin niya ang Little Phoenix at Daor, naging tunay na mga Divine Beast, at ginamit ang natural na lakas na dapat taglayin ng mga Divine Beast. Nang dumating siya kay Lord Rabbit, huminga ng malalim si Yang Yiu, yumuko ng may paggalang at sinabi, "Meet Lord Rabbit." Pagkatapos ng kanyang pagsaludo, umiwas si Lord Rabbit mula sa malaking bato sa isang iglap, halatang hindi ito tinatanggap. Ngumiti siya at sinabi, "Pinapahiya ng banal na Panginoon ang matanda." Naglakad siya patagilid sa tabi ni Yang Yiu at tinulungang tumayo si Yang Yiu at nakangiting sinabi, "Hanggat hindi sinisisi ng banal na Panginoon ang matanda, lahat ay dapat gawin ng matanda." Tumayo si Yang Yiu at nakinig sa mga salita ni Lord Rabbit. Tila marami siyang alam na impormasyon sa kanyang mga salita, o para bang matagal na niyang alam ang ilang bagay. Kinumpirma rin ito na totoo ang mga salita ni Ling Yi. Mukhang may dalawa talaga na pagkakakilanlan sina Lord Rabbit at Little Phoenix, at mga dakilang santo sa ilalim ng upuan ng Holy Emperor of the Creation Era. Gayunpaman, tila si Lord Rabbit lang ang nakakaalam ng pagkakakilanlan, habang hindi alam ni Little Phoenix at Daor at ng iba pang apat. Tumingin si Yang Yian kay Lord Rabbit at sinabing, "Ikaw, alam mo ba ang tungkol sa Holy Emperor?" Ngumiti si Lord Rabbit at tumango, "Hindi ko alam noong una, ngunit nalaman ko ng maglaon, kaya dinala ko ang Little Phoenix at ang iba pa sa mundo ng mga Diyos upang magsanay." Biglang natauhan si Yang Yian, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit maaaring dalhin ni Lord Rabbit ang Little Phoenix at ang iba pa sa mundo ng mga Diyos. Ayon sa kahulugan ng iba pang puwersa sa God Realm, ang pasukan sa mundo ng mga Diyos ay nangangailangan ng oras upang buksan. Ngunit pumasok si Lord Rabbit sa mga Diyos nang hindi nagtatakda ng takdang panahon. Sa oras na iyon, iniisip pa rin ni Yang Yian kung may iba pang pasukan. Ngayong nakumpirma na ni Lord Rabbit ang kanilang pagkakakilanlan, malinaw na ang lahat. Si Lord Rabbit at Little Phoenix ay mga dakilang santo sa ilalim ng upuan ng Holy Emperor of the Creation Era. Ang pagpasok dito ay parang pag-uwi, at marahil ay hindi na kailangang maghintay para sa pagbukas ng pasukan. Kasi to some extent, sila ang masters dito. Matapos pakinggan ito, medyo hindi pa rin makapaniwala si Yang Yian.
Hindi niya inaasahan na si Lord Rabbit, Little Phoenix at iba pa ay magiging mga dakilang santo sa panahon ng paglikha. Huminto siya at nagtanong, hindi alam ng Little Phoenix at ng iba pa na sila ay mga dakilang santo sa ilalim ng upuan ni Emperor Shengtian sa panahon ng paglikha, tama ba? Well, hindi pa naibalik ang mga alaala nila sa mga nakaraang buhay nila, ako lang ang nagising. Parang marami nang sinabi sa iyo sina Lingyi at Xingluo, di ba? Tanong pabalik ni Lord Rabbit. Tumanggo si Yang Yiu at sinabing, bueno, ngunit wala na akong ibang alaala. Kahit na mayroon ako, mananatili ako sa aking orihinal na puso. Hindi na ako magiging iba. Sana ay alam mo ito, at ito ay magiging pareho sa hinaharap. Bahagyang yumuko si Rabbit Lord na may paggalang at sinabi, naiintindihan ng iyong mga nasasakupan. Sa katunayan, Saint Lord, hindi kailangang mag-alala na ang mga alaala ng nakaraang buhay ay makakaapekto sa iyong orihinal na puso. Bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay at sariling paraan. Ang iyong mga nasasakupan. Alamin na ikaw ay muling nagkatawang tao at nilinang sa loob ng 3 buhay. Sa unang buhay, ikaw ang banal na emperador, sa ikalawang buhay, ikaw ang Qiankun Divine Emperor, at ngayon ikaw ang ikatlong buhay. Ang bawat isa sa iyong buhay ay walang kinalaman sa nakaraang buhay. Kung ikaw man ang banal na emperador o ang Qiankun Divine Emperor, hindi mahalaga, dahil iyon ay nakaraan, ito ay kasaysayan na, at ang kasalukuyan ay ang tao. Kaya't wala ka nang pakialam sa anumang bagay, maging iyong sarili lamang sa kasalukuyan, ito ang iyong paraan, at lahat tayo ay may kanya-kanyang misyon sa dilim, ngunit isang bagay ang walang hanggan, ang pagsunod sa iyong mga yapak ay magiging walang hanggan. Nakinig si Yang Yiu sa Rabbit Lord. Hubad na katapatan at mapait na ngumiti, hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura ko sa hinaharap. Pagkatapos ng isang buntong hininga, nag-aalalang sinabi ni Yang Yiu, mabawi ba ng maliliit na phoenix ang kanilang mga alaala sa hinaharap? O magiging ibang tao na sila? Umiling si Rabbit Lord at ngumiti, hindi, kahit na mabawi nila ang kanilang mga alaala, ang mga ito ay ilan lamang sa mga alaala ng nangungunang 10, iyon lang. Sila ay katulad mo, at sila ang magiging kasalukuyang abenida, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yiu. Kaluwagan. Siya ay isang taong nagbibigay pansin sa mga emosyon. Ang kinatatakutan niya ay ang maliit na phoenix at si Daor ay maging ibang tao, o lamunin ng mga alaala ng nakaraang buhay. Dahil sinabi ng Rabbit Lord na hindi ito mangyayari, walang dapat ikabahala. Kung tutuusin, isa rin siyang taong nagpapapansin sa kasalukuyan. Sa iba naman, huwag kang mag-alala. Siya nga pala, nasaan ang iba? Nabalitaan ko na ang mga taong inalis mo noon ay hindi lamang ang Little Phoenix at ang iba pa, kundi pati na rin ang angkan ng demonyo mula sa aking fairyland. Oh, at pati na rin si Hao Dao Dao, ang sinumpaang kapatid kong si Liu Ermaho, Black Lotus, Five Elements Rat, Purple Emperor, at iba pa. Naisip ni Yang Yiu ang iba. Ang mga pangalang binanggit niya ay pawang mahahalagang tao sa kanya. Sinabi ni Lord Rabbit, nagdala ako ng maraming demonyo na umakyat mula sa mababang kaharian. Marami sa kanila ang may mataas na antas ng mga bloodline at gustong ilabas ang kanilang potensyal. Ang mundo ng mga Diyos ay isang napakaangkop na lugar para sa mga demonyo upang magsanay. Ngunit alam mo rin ang mga panganib dito. Sa paglipas ng mga taon, marami ang namatay sa proseso ng pagsasanay. Ngunit huwag mag-alala, may mga demonyong may malalakas na bloodline na nabubuhay. Sina Hao Dudo, Waxing Rat, Zhuang at iba pa ay nagsasanay sa Tiankeng sa harap nila. Mayroong isang lihim na lugar para sa pagsasanay sa Holy Dao Heavenly Court sa ilalim ng lupa. Kinokolekta ko ang mga likas na materyales at kayamanan dito at nag-set up ng isang Holy Practice Formation para sa kanilang pagsasanay. Hindi ko inasahan na ang Shira na nakapasok bago sila ay pumasok upang agawin ang kapangyarihan ng Holy Dao Great Array, kaya kailangan naming lumaban. Gayunpaman, ang enerhiya ng Great Array ay halos naubos sa mga taong ito. Maghintay, si Hao Dudo at ang iba ay dapat nalalabas sa lalong madaling panahon. Oo nga pala, Hao Dudo ay isa rin sa mga dakilang santo ng Kaitian era. Tungkol naman sa Lear Makak at Helia na binanggit mo, nakita ko na talaga sila, ngunit tinanggihan nila akong pumasok sa God Realm of the Gods para magsanay. Pinili nila ang kanilang sariling landas. Sa totoo lang, si Lear ay isa rin sa mga dakilang santo sa ilalim ng banal na emperador, at siya ang pinakamalakas, habang si Helian ay nang pag-usapan ang tungkol kay Helian, naging kakaiba ang mukha ng Rabbit Lord. Sinulyapan niya si Yang Yiu, ngunit tumigil sa pagsasalita. Dahil dito ay nanikip ang puso ni Yang Yiu at mabilis siyang nagtanong, ano ang problema ni Helian? Kabanata 370 Black Lotus Queen. Ang posisyon na sinasakop ng Black Lotus sa puso ni Yang Yian ay napakakakaiba. Kaya sobrang kinakabahan siya. Ang Black Lotus ay parehong guro at kaibigan. Minsan ay may espesyal na pakiramdam siyang para sa kanya, ngunit hindi siya nang ahas na makipag-appointment. May respeto at pagmamahal siya sa kanya. Narinig ko lang na sinabi ni Tu Ye, ang Black Lotus ay ang Black Lotus Queen. Ang kanyang katayuan ay iginagalang. Kahit ako ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano sa kanyang harapan. Tila unti-unti niyang nabawi ang ilang mga alaala.
Matapos siyang makilala ng isang beses, pumunta ako sa God's domain at hindi ko na siya nakita pang muli. Black Lotus Queen. Nagulat si Yang Yian, ibig mong sabihin. Siya ang reyna ng Holy Heavenly Emperor. Pawis na pawis siyang sa kanyang puso. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kataas ang status ni Black Lotus. Mas lalong nakakahiya. Ang Black Lotus Queen ng Holy Heavenly Emperor, ang bagay na ito. Pero medyo gumaan ang loob ko. Dahil ang Black Lotus ay ang reyna ng langit, at ang kanyang memorya ay medyo nakabawi, nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng paraan upang maprotektahan ang kanyang sarili. Kahit na hindi niya kasama si Tu Ye at ang iba pa at pumunta sa ibang lugar, walang dapat mangyari. Sa oras na ito, tiningnan siya ni Lord Rabbit na may kakaibang ekspresyon at nagpatuloy, to be precise, Black Lotus is the Western Palace Holy Queen. Sa Holy Dao Heavenly Court, may Eastern at Western Palace Holy Queen sa kaliwa at kanan ng Holy Emperor. Tinatawag namin ang Western Palace Holy Queen Black Lotus, kilala rin bilang Kunlun Holy Queen. Mayroon ding Eastern Palace Holy Queen, ang Yaoqi Holy Queen. Sa dalawang silangan at kanlurang palasyo, ang silangan ang pinaka-iginagalang. Ang parehong banal na reyna ay pangalawa lamang sa banal na emperador sa mga tuntunin ng kanilang lakas at prestihiyo sa Holy Heavenly Court. Ahem. Mayroon ding Eastern Palace Holy Queen. Yaoqi. Medyo hindi natural ang pakiramdam ni Yang Yiu, ngunit sa kanyang puso ay na-curious siya, alin ang Eastern Palace. Sinabi ni Lord Rabbit na may time na paggalang, hindi ko alam ang pangalan ng Holy Queen of the East Palace. Kahit na sa buong Holy Dao Heavenly Court, ang tanging nakakaalam na maaaring ito ay ang Holy Emperor. Tinatawag na lang natin siyang Holy Queen of the East Palace o Queen of Yaoqi. Hindi ko talaga alam kung ano ang pangalan niya, pero ang alam ko lang ay ang Holy Queen ng East Palace. Ngunit ang banal na Panginoon ay hindi kailangang mag-alala. Kahit na ang lahat ay namatay sa digmaan kasama ang Shire clan, ang banal na Dao ay transcendent at walang kamatayan. Lalo na ang makapangyarihang pag-iral ng banal na reyna ay tiyak na muling magkakatawang tao at babalik balang araw. Posible rin na ang dalawang reyna ay nakipag-ugnayan na sa reincarnation ng Holy Emperor sa iba't ibang paraan, ngunit hindi mo lang alam. Pagkatapos sabihin ito, kakaibang ngumiti si Lord Rabbit, huminto at nagpatuloy, sa mga tuntunin ng mga kababaihan ng banal na emperador ng Holy Dao Heavenly Court, bilang karagdagan sa East at West Palaces, mayroong 36 na banal na palasyo at 36 na banal na ina. Pagkasabi nito, tumingin si Lord Rabbit kay Yang Yiu na may ngiti sa kanyang mukha. Sa madaling salita, ang banal na emperador ay may ganap na 38 asawang orthodox, na sikat at may bahagi, at marahil ay may mga hindi. Ang swerte niya talaga. Siyang ay tinitigan ni Lord Rabbit, ang kanyang lumang mukha ay namula, at galit na sinabi niya, ikaw. Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi ako ang banal na emperador, ako lang. Who knows Lord Rabbit will add, hindi ko sinabing ikaw yun, pero. Ikaw ang reincarnation ng Holy Emperor, hehe, parang ang daming babae sa paligid mo. Siguro lahat ng 36 na santo ng palasyo ay nagtipon-tipon sa paligid mo, haha. Ano ang kinalaman nito sa akin, ang aking mga asawa ay nagdaragdag ng hanggang sa wala pang 36 na tao. Nakipagtalo si Yang. Haha, kahit wala, malapit na. Pagbalik mo sa taluktok ng kalsada sa hinaharap, natural na mabagal ang pagtitipon ng 36 na santo ng palasyo. Nakangiting sabi ni Lord Rabbit. Naramdaman ni Yang Yiu na maaaring matapos na ang paksang ito, ngunit naalala niya ang sinabi ni Lord Rabbit na ang Eastern Palace Saint Queen ay isang tao. At si Heilian ang Western Palace Saint Queen, na talagang hindi niya inaasahan. Upang maiwasan ang kahihiyan, iniban ni Yang Yian ang paksa at sinabing, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Holy Heaven Court, tulad ng kung ano ang power structure ng Holy Heaven Court. Nakuha niya ang Heavenly Heart, ang 7 banal na kaharian at ang Holy Heaven Palace sa plato ng Void Emperor. Sa mga salita ni Ling Yi, pagkatapos ng pagkakaisa, maaari niyang simulan muli ang Holy Heaven Court. Kung may digmaan sa angkan ng Shire o sa emperador sa hinaharap, ang pagsisimula muli sa Holy Heaven Court ay kinakailangan. Ito ay lubhang kailangan upang maunawaan. Pagkatapos niyang itanong ang tanong na ito, nawala ang ngiti sa mukha ni Lord Rabbit, at medyo naging solemn na siya at nagsabi, kaya, matagumpay mong nakuha ang puso ng langit at ang 7 banal na kaharian at ang Holy Heaven Palace, tama ba? Tumanggo si Yang Yiu at nagsabi, oo, nakuha ko. Nag-isip si Lord Rabbit at tumanggo at nagsabi, sa Holy Heaven Court of the Kaitian Era, ang Holy Heaven Emperor ang pinaka-iginagalang. Sa ilalim ng kanyang upuan ay ang 10 dakilang banal, ang mga personal na gwardya, ang 36 na banal na espiritu, iyon ay, Ling Yi at iba pa. Sumunod ay ang 12 Heaven Court Holy Official, ang 12 Heavenly Official na hari, ang 12 Heaven Court Holy Hari 8 dakilang banal, at ang 3,000 banal ng banal na Dao, kaya nabuo ang kapangyarihan ng Holy Dao Heaven Court. Ang bawat isa ay nasa Holy Dao Realm. Siyempre, ang Holy Dao Realm ay nahahati din sa matataas at mababang realm, mula 1 hanggang 9, mayroong 9 na level ng realm, gaya ng simula sa unang level ng Holy Dao, ang ika-9 na level ng Holy Path ang pinakamaganda.
Ang 10 dakilang santo ay lahat ang pinakamahusay sa ikasyam na antas ng banal na landas. Kahit na ang 3,000 banal ay pinili mula sa kaharian ng banal na landas, hindi ang pinakamababang antas ng banal na landas. Ang komposisyon ng bawat bahagi ng Holy Path Heavenly Court, ang maaaring kumuha ng mga posisyon ay pawang mga taong may lakas at moral na karakter. Ang kanilang paglilinang ay hindi pare-pareho, ngunit mas mataas ang posisyon, mas malalim ang lakas at malakas na paglilinang, na kung saan ay basic. Bagamat nagpaliwanag ang kuneho, ipinakita ni Yang Yian ang isang napakagandang larawan sa kanyang isipan. Mayroong higit sa 3,000 Saint Realm Strongmen sa organisasyon lamang. Ito ay isang posisyon lamang na may pangalan. Naiisip mo ba kung gaano kalakas ang Holy Path Heavenly Court sa kaluwalhatian nito noong panahon ng Kaitian? Ang hirap isipin. Ang ganitong makapangyarihang Holy Path Heavenly Court ay talagang nagkaroon ng ganap na bumagsak na wakas, o sa madaling salita, sinasalamin din ito ang lakas ng angkan ng Shira. Talagang kinain nito ang isang makapangyarihang Holy Path Heavenly Court at naging sanhipa ng pagbagsak ng isang maluwalhating sibilisasyon. Si Yang Yian ay mayroon ding mas malalim na pag-unawa sa angkan ng Shira. Binalaan ko ang aking sarili sa aking puso na dapat akong maging lubhang maingat sa angkan ng Shira sa hinaharap. Kung hindi dahil sa isinakripisyo ng banal na emperador ang kanyang sarili upang labanan ang hari ng Shira, ang buong 3 kaharian ay matagal nang nawala. Ang kanyang kasalukuyang responsibilidad ay hindi lamang alisin ang angkan ng Shira na nakatago sa God Realm, kundi ang ayusin din ang 6 na landas ng reincarnation, at ang paghahanap ng paraan para patayin ang Shira King, o para pigilan o isil ang Shira King na maaaring muling ipanganak at gising. Masyadong mabigat at napakalaki ang responsibilidad na ito. Sa hinaharap, ang sibilisasyon ng Holy Dao Heavenly Court ay maibabalik din. Malayo pa ang mararating. Hindi ko alam kung makukumpleto ko ito. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Yang Yiu na walang kapangyarihan. Huminga ng malalim, sinabi ni Yang Yiu, mukhang maraming bagay ang dapat gawin sa hinaharap, at mas mahaba din ang daan. Hindi mo kailangang masyadong ma-stress. Ang unti-unting pagbabalik ng mga santo mismo ay nagpakita na ang bagong sibilisasyon ay muling nabubuhay, at ito ay muling nabubuhay sa mas malakas at mas makapangyarihang paraan. Ang labanan sa angkan ng Shira ay sa kalaunan ay sa atin. Bihirang inaliw ng Rabbit Lord si Yang Yiu. Well, pakiramdam ko ay komportable ako sa iyo dito. Pagkatapos nito, sinabi ni Yang Yiu, Tara, puntahan natin si Ling Yi, at pagkatapos ay dalhin mo ako para makita si Hao Dudo at ang iba pa. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.